Kabanata 1301. Nais mo bang suriin? Ang mga shareholders ay hindi madaling ibenta ang kanilang mga pagbabahagi. Gayunpaman, hindi inaasahang nakolekta ni Nicole ang 54% ng mga namamahagi sa loob lamang ng ilang araw, na sinakop ang pinakamalaking stock sa Sloan Corporation na hindi inaasahan. Kahit na, wala nang alam ngayon na ang may-ari ng Sloan Corporation ay malapit nang magbago. Ang mga mata ni Clayton ay madilim habang nakatingin sa bintana. Binasa ng katulong ang kanyang lalamunan at hindi maiwasang paalalahanan si Clayton. Ginoong Sloan, marahil ang pamilyang Sloan ay nakakasakit sa maraming tao, at hindi na sila makatayo lamang at manood. Wala namang sinabi si Clayton. Tahimik siya ng ilang segundo bago bumukas ang kanyang bibig. Nasa Liberty pa ba si Eric Ferguson? Sinabi ng katulong, binili ni Ginoong Ferguson ang pinakamalaking vintage car brand sa Liberty at injected capital mula sa Medianya hanggang Liberty. Sa Medianya ay hindi pa nagkaroon ng kasaysayan sa tatak na ito. Tama, sa Liberty may isang pribadong jet. Umalis siya. Tanong ni Clayton. Oo. Medyo hindi nasisiyahan si Clayton. Dumating siya rito, ngunit umalis si Eric. Sino ang nakakaalam kung pupunta si Eric at mang-aabuso kay Nicole? Ang atensyon ni Clayton ay ganap na kinaladkad sa bagay na ito. Agad siyang nagsimulang makaramdam ng hindi mapakali. Ang katulong ay kasama ni Clayton ng maraming taon at medyo nagulat din nang mapansin niya ang pagbabago sa kalagayan ni Clayton. Si Clayton ay palaging nakakapagtatag ng sarili. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang bagyo sa labas, lagi siyang tatayo rito na may banayad at mahinahon na tinig. Ang kanyang emosyon ay bihirang tumagas. Sa makatuwid, nang makita ng katulong ang mood swings sa mukha ni Clayton, naramdaman niya agad na hindi ito maganda. Maaari ba itong dahil sa Miss Stanton mula sa Medianya? Naisip ng katulong. Bago siya magreaksyon, kinuha ni Clayton ang kanyang telepono. Tatawagan ko. Agad na tumango ang katulong at hindi sinasadyang umalis sa opisina. Bilang isang pag-iisip, isinara ng katulong ang pintuan at inalog ang kanyang ulo sa pagkalito. Dapat ito. Naisip ng katulong. Sa Stanton Mansion. Kumatok ang butler sa pintuan ni Nicole habang kinuha niya ang telepono. Miss, nandito si Ginoong Ferguson. Si Clayton, na nasa telepono, nangyari lang sa narinig ang mga salitang ito, at agad na naging panahunan ang kanyang mukha. Nicole. Sagot ni Nicole at itinaas ang kanyang ulo upang makita si Eric na naglakad na sa pintuan. Clayton, tatawagan kita pabalik. May gagawin ako ngayon. Mag-usap tayo mamaya. Nginatngat ni Clayton ang kanyang mga ngipin ngunit mahinahon na sinabi, bye. Sa sandaling natapos ang tawag, hindi na kalmado si Clayton. Naisip ni Clayton, hindi na ako dapat bumalik sa Liberty ng madali. Ibinaba ni Nicole ang kanyang telepono at kumuha ng isang dokumento mula sa gilid bago siya lumakad sa ibaba. Sa sala, nakasigasig ni Kay nang makita niya si Eric. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ginoong Ferguson, pinarangalan kami ng iyong presensya na humihingi ng paumanhin para hindi ka makakasalubong. Tinikom ni Eric ang labi niya. Siya ay abala sa Liberty halos buong buwan, ngunit nang siya ay bumalik, hindi man lang siya bumalik sa kanyang sariling tanggapan at dumating sa Stanton Mansion. Gusto niyang makita si Nicole kaagad. Hindi nagalit si Eric sa madilim na tono ni Kay. Napangiti siya ng mahina. Ito ay isang mahabang panahon, Kay. Narinig ko na nagpunta ka sa Europa upang sanayin sa pagganap sa entablado. Inaasahan ko ang iyong mga bagong nagawa. Hindi nagsalita si Kay. Wow! Ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Kay na makita si Eric na gumalaw ng maayos. Parang naramdaman ni Kay na sinuntok niya ang kotan. Ito ay hindi masaya. Tinikom ni Kay ang kanyang mga labi at sumulyap sa itaas. Lil-En, nandito ba siya para sa iyo? Bumaba na si Nicole na nakatsinelas, mukhang nagmamadali. Time-time niyang ibinigay ang dokumento kay Eric. Ginoong Ferguson, salamat sa iyong tulong. Ngumiti si Eric. Ang kanyang mga mata ay masayang nakatingin sa kanya ng maraming beses. Likas lamang na makakatulong ako sa iyo. Ibinigay ni Nicole ang dokumento kay Eric, at sumimangot si Eric sa pagkalito. Ano ito? Isang tseke, gusto mo ba o hindi? Kabanata 1302. Isang pagpapalitan ng mga interes. Ang casual na tono ni Nicole ay nagbigay kay Eric ng isang ilusyon. Ang ilusyon na iyon ay ang kanilang relasyon ay eased.
Kinuha ito ni Eric. Syempre hindi. Malaki ang naitulong niya sa kanya, kaya hindi gagamitin ni Nicole ang mga numero sa isang tseke upang masukat ang kanyang tulong. Alam ni Eric na napakahusay. Kailangan lang niya ng isang pagkakataon upang makalapit sa kanya. Tumayo si Nicole sa isang hakbang upang maging sa antas ng mata sa kanya. Dahil nanatili siya sa bahay sa lahat ng oras, nagbago si Nicole sa mas casual na kasuotan at mukhang medyo banayad. Niyakap niya ang mga braso at tumingin sa kanya. Iyon ay pagpapasalamat sa regalo. Ako ay isang tao na nakikilala ang aking pasasalamat at mga hinaing na malinaw na tinulungan ako ng iyong mga tao na makipag-ugnay sa ilang mga pangunahing shareholders ng Sloan Corporation at ginawang kusang ibenta ang kanilang mga pagbabahagi sa akin ng lihim. Tinanggap ko ang pabor na ito, ngunit hindi ko ito matatanggap ng wala. Ito ay isang pasasalamat na regalo na kailangan mo. Tanggapin ito. Ngumiti si Nicole at nagpatuloy, mayroon akong isang komperensya ng video sa loob ng 2 minuto, kaya't ako ay pumunta sa itaas at maghanda. Tulungan mo ang iyong sarili. Hindi siya naging impolite. Ayaw lang niya na makita ang mapagmahal na mata ni Eric. Ito ay talagang awkward. Dahil hindi plano ni Nicole na magsimula kay Eric, hindi niya bibigyan siya ng isang solong pagkakataon. Pagkatapos, tumapak siya sa kanyang tsinelas at umakyat sa itaas. Ang ekspresyon ni Eric ay mahina na nagdilim. Tinikom niya ang labi niya. Agad na bamara ang kanyang lalamunan. Sa panunood sa kanya sa itaas, nais ni Eric na sabihin ang isang bagay, ngunit di niya mailabas sa kanyang bibig. Masyadong maaga ngayon. Hindi ito magandang panahon. Tiningnan ni Eric ang sober sa harap niya at binuksan ito. Ang isang kasunduan sa paglilipat ng lupa ay napansin. Ang kanyang mukha ay nanigas habang ang kanyang titig ay sumiksik sa patagilid. Ang nilalaman sa loob ay ang kasunduan sa paglilipat ng isang piraso ng lupa sa Ferguson Corporation sa napakababang presyo. Ito ay katulad ng pagbibigay nito ng libre. Ang piraso ng lupain na ito ay isa sa mga pinakamahalagang piraso sa mga bagong proyekto ni Eric ay lihim na nagpaplano. Kung ang piraso ng lupa na ito ay hindi kabilang kay Eric, kung gayon ang pag-unlad sa ibang mga lugar ay maaapektuhan at mapipilit, at mas magastos upang mapanatili. Alam ni Eric na ang piraso ng lupa na ito ay kabilang sa Stanton Corporation, ngunit hindi siya gumawa ng isang paglipat. Nag-aalangan siya kung hilahin ang Stanton Corporation sa proyektong ito. Ito ay tulad ng isang masayang kaganapan mula sa langit. Gayunpaman, ito ay nalaman na alam ni Nicole ang tungkol sa lihim na proyekto na ito. Ang nakapalibot na mga plot ng lupa ay nahulog sa mga kamay ni Eric ng paisa-isa, kaya ang pangunawa na si Nicole ay dapat na nakakakita ng isang bagay. Sa katunayan, para sa Ferguson Corporation, ang redyalong pasasalamat na ito ay talagang mabibigat. Ito ay nagkakahalaga ng higit pa sa isang tseke. Ang blueprint ni Eric ay nagsama. Binigyan siya ni Nicole ng perpektong pandagdag para sa mahalagang link na ito. Ang redyalong pasasalamat na ibinigay ni Nicole sa kanya ay nagkakahalaga ng higit sa tulong na ibinigay niya sa kanya. Gayunpaman, ang puso ni Eric ay naramdaman na ito ay dinurog ng isang malaking bato. Ito ay lumulubog ng labis na nahihirapan siyang huminga. Ito ay isang pagpapalitan lamang ng mga interes. Walang sinamantala ang iba pa sa mga tuntunin ng mga benepisyo. Gayunpaman, hindi masaya si Eric. Kahit na sinabi lamang ni Nicole ang isang casual na pasasalamat, o inilantad ang bagay na ito ng walang pag-iingat, o kahit na hindi siya nagsabi ng isang salita ng pasasalamat, nadama ni Eric na hindi siya masama tulad ng ginawa niya ngayon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na clenched ang dokumento, kaya't ang mga ugat sa kanyang mga kamay ay nakaumbok. Malinaw na mahigpit na hinawakan niya ito. Alam niya na si Nicole ay gumuhit ng isang linya sa pagitan nila. Ang mga interes ay nangangahulugang isa't isa na hindi pagsalakay. Ito ay isang talagang hindi kasiya siyang pakiramdam. Nakita ni Kai ang pagbabago ng mukha ni Eric nang napakabilis mula nang pumasok siya sa oras na umalis siya. Nais ni Kai na magsabi ng ilang mga salita upang pukawin si Eric, ngunit ang mukha ni Eric ay maliwanag at malamig. Si Eric ay hindi mukhang madali siyang mag-provoke. Matapos isipin ito, nilamon ni Kai ang kanyang mga salita. Kabanata 1303. Ang iyong pinili. Umakyat si Kai sa itaas at nakita si Nicole na mahinahon na mayroong isang video conference. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang mga browser nang makita niya si Kai na nakasandal sa frame ng pinto.
Ibinaba ni Kai ang sobre sa kanyang kamay sa mesa, lumingon, at lumabas. Sinulyapan niya ito. Bahagyang natigilan si Nicole. Pagkatapos, agad niyang nakuha ang kanyang pagiging malinis at mahinahon na nakinig sa tao sa video call na nag-uulat sa sitwasyon. Hindi tinanggap ni Eric ang regalong pasasalamat na ito, kahit na ito ang bagay na higit na kailangan ng Ferguson Corporation. Makalipas ang 20 minuto, natapos ang pagpupulong. Kalmado na tiningnan ni Nicole ang dokumento sa mesa at naisip, si Eric ay talagang may gulugad. Gusto ba niya akong may utang sa kanya sa buhay? Walang paraan. Tumawag si Nicole ng isang numero. Logan, halika. Tumagal ng 25 minuto para makarating si Logan mula sa opisina hanggang sa mansyon ng Stanton. Si Nicole ay nakaunat at bumaba sa hagdan, may hawak na isang tasa ng mainit na gatas sa kanyang kamay. Mayroong kahit isang bigot ng gatas sa itaas ng kanyang mga labi. Tumingin sa kanya si Logan at tumawa. Pangulo, nasa mabuting kalagayan ka ba? Tumahimik si Nicole. Paano mo masasabi? Ang mga mata ni Logan ay hubog. Intuit ayon. Pinahihit ni Nicole ang mga mata sa kanya. Pagkatapos, ipinasa niya sa kanya ang dokumento sa kanyang kamay. Ipadala ito sa Ferguson Corporation at ibigay ito kay Eric Ferguson. Siguraduhin na pinapanatili niya ito. Kung hindi niya ito gusto, pagkatapos ay bigyan siya ng tseke. Alinmang paraan, kailangan niyang pumili ng isa. Ang ngiti ni Logan ay tumigas. Sapat na, kapag si Nicole ay nasa isang magandang kalagayan, ang mga mapait na araw ni Logan ay nasa abot tanaw. Si Eric Ferguson ay hindi madaling makitungo. Pangulo, binigyan mo si Ginoong Ferguson ng isang tseke. Sa palagay ko ay hindi naisip ni Ginoong Ferguson sa kanyang buhay na bibigyan siya ng isang babae ng isang tseke. Ibinigay ni Nicole ang imahe ng isang pangulo ng domineering. Gayunpaman, may pagkakamali ba? Sino ang nag-domineering president dito? Hindi ba ako puputulan ni Eric? Naisip ni Logan. Malamig na sinulyapan siya ni Nicole. Itigil ang pagmumuni-muni at mabilis na pumunta. Itinaas ni Logan ang kanyang mga browser. Siyempre, walang silid para sa pagtanggi. Okay, pupunta ako ngayon. Natapos si Logan na magsalita at lumingon. Sa pamamagitan ng paraan, ang pulisya ay naglabas ng isang pahayag at inihayag ang mga singil laban kay Autumn Ferguson. Simulan ang paghahanda para sa press conference, dagdag ni Nicole. Tumalikod si Logan. Naunawaan. Ang press conference ba ay nasa Atlanta o Sun City? Itinikom ni Nicole ang labi. Sun City, mas mabuti sa harap ng nasunog na bodega na iyon. Pagkatapos ay makita kung magkano ang ibinigay ng Stanton Corporation para sa proyektong ito at ang pag-unlad ng Sun City. Tumanggo si Logan na may ngiti. Oo, tama ako dito. Si Nicole pa rin ang pinakamaalalahanin. Ang nasunog na bodega ay hindi pa itinayo, at ang mga materyales sa gusali sa loob ay nasunog. Ang inspeksyon ng kagawaran ng kalidad ay kailangang wakasan. Gayunpaman, inalis nila ang isang pangkat ng mga materyales sa gusali sa nakaraan, at ang mga resulta ng pagsubok ay wala na. Kasama ang mga random na napiling mga may-ari ng bahay sa unang yugto ng proyekto, ang katotohanan ay malapit ng maihayag. Nagkaroon din sila ng pahayag ng pulisya, kaya ngayon ang pinakamahusay na oras upang maging komperensya ng whole-day press. Bagaman hindi naroroon si Nicole, kasama si Grant sa paligid, hindi na niya kailangang mag-alala. Sa panahong ito, nanatili si Nicole sa bahay upang mabawi mula sa kanyang mga pinsala, ngunit ang mga nababahala na tinig tungkol sa kanya ay hindi tumigil. Sa araw na si Nicole ay inagaw ng reporter, ang insidente ay nai-broadcast ng live, kaya hindi mabilang na mga tao ang nakakita sa nakakatakot na eksena. Bagaman nakatakas si Nicole sa panganib noon, nahuli siya sa apoy. Malinaw na nabanggit din ng media ang bagay ng aksidente ni Nicole. Napag-alaman lamang ni Nicole na hindi sinasadya ng pamilyang Stanton ang bagay na ito. Ito ay upang hayaan ang kabilang panig na ibababa ang kanilang bantay upang ang pamilyang Stanton ay maibalik siya ng lihim. Ngayon, ang balita sa internet ay nagpapasikat pa rin. Kabanata 1304. Huwag mamatay, Diyosa. Paminsan-minsan ay sumulyap si Nicole. Ang lahat ng mga paksa ng trending ay tungkol sa kanya at sa proyektong iyon sa Sun City. Diyosa na si Nicole, bumalik ka ng ligtas. Ikaw ang magiging pinakamayamang tao sa mundo.
Ang reporter na iyon ay hindi propesyonal. Karaniwang tinutukoy niya ang buong industriya ng komunikasyon. Lumabas siya sa kanyang paraan upang i-frame ang ibang tao dahil lamang sa kaunting pera. Ang isang malinaw na budi ay tumatawa sa mga maling akusasyon. Kung ang Stanton Corporation ay kailangang dumaan sa isang kalidad na inspeksyon, kung gayon ganoon. Kahit na mawalan sila ng pera, gusto pa rin nila ng pahayag. Pinupuri ko ang kanilang moral integridad. Ang taong nagsimula ng apoy ay dapat matakot na ang kalidad ng Departamento ng Kontrol ay makakahanap na walang mali, di ba? Gaano katawa-tawa. Masisiguro ko na ang apoy na ito ay tiyak na hindi isang bagay na pinlano ng Stanton Corporation sa kanilang sarili. Hindi nila kailanman itatapon ang kanilang pangulo sa bodega upang masunog din. Naruroon ako nang siya ay nailigtas. Halos hindi ito ginawa ng Diyosa na si Nicole. Ang pinto ay nakalock mula sa labas. Mayroong 3 mga ambulansya at kahit na mga patrol car doon. May isang gwapong tao na sumugod sa apoy upang dalhin siya. Kailangan kong sabihin na ang lalaki ay talagang kaakit-akit. Ang taong nagsimula ng apoy ay malinaw na nagsisikap na sirain ang katibayan upang isipin ng iba na ang pamilyang Stanton ay gumawa ito mismo, di ba? Ang mga mata ng masa ay maliwanag at malinaw. Laging naniniwala sa kawalang kasalanan ng Diyosa na si Nicole. Magmadali at gumaling. Ang mga bilog sa negosyo at libangan ay walang kaluluwa kung wala ka. Ang salarin ay dapat na maparusahan. Sobrang dami nila. Nagel-alangan pa sila ng pagkidnap ng isang tao si Nicole. Kung ang tao ay isang ordinaryong sibilyan, magiging maswerte pa ba siyang mabuhay? Huwag mamatay, Diyosa. Bumili ako ng 10 bahay ng sabay-sabay upang suportahan ang iyong karera. Mahinang tumawa si Nicole. Ang mga online na tinig ay talagang mayaman, ngunit ang magandang bagay ay ang Stanton Corporation ay lumabas mula sa pampublikong opinyon na hindi nasugatan. Biglang tumunog ang telepono. Tiningnan niya ito at nakita na ito ay si Yvette. Kinuha niya ito. Tumawag si Yvette ng pansamantala. Lil N. Sumimangot si Nicole at tinignan muli ang screen. Oo, Yvette ito. Ano ang mali? Bakit kakaiba ang tunog mo? Huminga si Yvette ng isang buntong hininga. Buhay ka pa. Natatakot ka sa akin hanggang kamatayan. Sinabi ni Nicole, maaari pa ba kitang takutin sa kamatayan kung patay na ako? Dali-dali itong tinanggihan ni Yvette. Hindi. May mga alingaw-ngaw sa bilog na sinunog ka hanggang kamatayan. Gaano katagal ito mula nang lumabas ka? Tinikom ni Nicole ang labi. Parang bukod sa araw na lumabas siya sa paliparan at pagkatapos ay bumalik kaagad, hindi na siya muling lumabas. Naging abala ako kani-kanina lamang, at ang aking katawan ay hindi nakabawi, kaya sinabi sa akin ng doktor na magbalik tanaw sa bahay. Alam ko ito. Kung may nangyari sa iyo, paano magiging kalmado pa rin ang pamilyang Stanton? Si Yvette ay nagbulong at talagang hindi ito makatayo. Dapat mo talagang sabihin ang isang bagay sa online, o ang mga tao ay maaaring talagang magsimulang mag-alok sa iyo ng mga bulaklak na condolence. Hindi nagsalita si Nicole. Masama ba ito? Iginiit ni Yvette na dapat magmadali si Nicole at mag-post ng isang bagay. Kung hindi, ang media ay magsisimulang gumamit ng balita tungkol sa kanyang kamatayan upang maakit ang pansin. Sumang-ayon si Nicole at nakipag-chat sa kanya ng ilang minuto pa bago ibinaba ang tawag sa telepono. Pagkatapos, kinuha ni Nicole ang kanyang telepono at nakalogin sa kanyang social media account. Naisip niya ito bago mag-post ng isang mensahe. Squeak. Ang account ni Nicole ay may hindi bababa sa 15 milyong mga tagasunod. Nag-post lamang siya ng isang salita, ngunit sa loob lamang ng ilang minuto, libu-libong mga komento ang dumating sa pagbaha. Wala ring oras si Nicole upang mag-click dito. Ang maliit na pulang tuldok ay nag-pop up ng incessantly. Agad siyang nawala. Bigla, nakita niya ang unang tugon sa ibaba ng kanyang puna. Meow. Hindi naintindihan ni Nicole. Tiningnan niya ang taong sumagot at nadama na ang palayaw ay medyo pamilyar, lalo na ang avatar. Nag-click siya dito. Ang avatar ay isang larawan ni Lil Michael. Sa larawan, si Lil Michael ay nagsuot ng malaking kulay rosas na baso at pinindot ang kanyang maliit na kamay sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang lens sa pagkalito. Si Lil Michael ay mukhang isang maliit na tulad ng isang modelo ng bata. Ito ang account ni Clayton. Kabanata 1305. Bilhin ang init ng pera.
Ang komento ni Clayton ay nakakagulat pa rin ng una. Ang mga tao sa ibaba ay nagkomento. Ano ang ibig sabihin nito? Mas maganda ba ang pakiramdam ng Diyosa na si Nicole? Sobrang miss na namin kayo. Kinamumuhian namin ang mayayaman. Ang nag-iisang kumpanya na hindi namin nais na mag-bankrupt ay ang Stanton Corporation. Kailangan mong gumaling. Hindi ko alam kung napansin mo ba, ngunit ang unang mainit na puna ay parang dialogo ng mag-asawa. Maraming mga puna ang agad na lumitaw sa ilalim ng komantong ito. Imposible. Ganap na imposible. Ang aking Diyosa ay palaging magiging walang asawa. Isang pusa at isang mouse. Kahit sino ay maaaring miyaw. Huwag subukang gamitin ang taktika ng libangan. Maswerte ka lang na ikaw ang naging unang puna. Tama iyon, puro coincidence. Tumingin si Nicole sa kaliwa at kanan. Ang tumataas na mga komento at kagustuhan ay naging mas nakakagulat sa kanya. Kaya, nagpadala siya ng screenshot kay Clayton. Agad na sumagot si Clayton. Nag-type si Nicole. Hindi ba ikaw? Sagot ni Clayton. Ako ito. Kinumpirma ni Nicole na hindi niya ito binabasa bago siya dahan-daang sumagot. Ginugugol mo ba ang lahat ng iyong oras sa social media? Hindi ka ba bumalik sa Liberty para sa negosyo? Sagot ni Clayton. HM. Malamig na natawa si Nicole. Ano ang ibig sabihin ng HM? Ibig bang sabihin na ayaw niyang sagutin? Wala nang interes si Nicole sa pakikipag-usap. Tulad ng malapit na siyang patayin ang kanyang telepono at patuloy na magtatrabaho, isa pang mensahe mula kay Clayton ang nag-pop up. Sinusundan ko lang kayo sa social media. Iyon ang dahilan kung bakit natanggap ko ang iyong abiso sa napapanahong paraan. Natigilan si Nicole. Ang isa pang mensahe mula kay Clayton ay nag-pop up. May negosyo, ngunit mabilis itong nalutas. Ang mukha ni Nicole ay tumaas ng bahagya. Dahil matiyag ang ipinaliwanag niya, pinatawad siya. Ngunit paano ka naging unang puna? Ayon sa bilis ni Clayton, ang ibang mga tao ay maraming beses nang mas mabilis kaysa sa kanya. Sagot ni Clayton. Binili ko ito ng pera. Wow! Ano ang isang prangka at lantad na paliwanag? Gusto talaga ni Nicole na tumawa. Meow. Ano ang ibig sabihin nito? Sagot ni Clayton. Parehong squeak at meow ay onomatopoeia. Sa palagay ko ay magkasama silang magkasama. Ngumiti si Clayton habang nagtatype siya at ipinaliwanag ito ng seryoso. Kahit na ito ay online, kailangang ipakita ni Clayton ang kanyang presensya. Gayunpaman, ang mga netizens ay hindi naniniwala na ito ay tugon ng mag-asawa. Sina Nicole at Clayton ay mag-asawa. Mayroong mga tagahanga ng die-hard na si Nicole na nakatayo para sa kanya upang limasin ang relasyon, matuwid na sinasabi ni Nicole na walang siyang asawa. Malamig na ngumiti si Clayton at naisip, hindi ba ako karapat-dapat? Hindi maiwasang tumawa si Nicole. Hindi siya nagsasalita at sumagot. Oo, tumutugma ito. Biglang napabuti ang kalagayan ni Clayton, tulad ng madilim na ulap na naghihiwalay upang ibunyag ang araw. Galit na galit siya sa paglilinaw ng netizens na nais niyang sampin ng mas maaga, ngunit biglang ginawa niya ang mensahe ni Nicole na parang lahat ito ay malinaw na kalangitan. Ang buhay ay simpleng napakahusay. Sa gilid, ang katulong ay abala at nakita ang ekspresyon ni Clayton na mula sa maulap hanggang maaraw sa isang maikling panahon. Ito ay masyadong nakasisindak. Nagbago ito ng mas mabilis kaysa sa pagkagalit ng isang babae. Ang katulong ay medyo nag-usisa tungkol sa kung anong uri ng tao si Miss Stanton mula sa media niya. Biglang naalala ni Clayton ang isang bagay at nag-type. Nga pala, nakita mo ba ang sorpresa na iniwan ko? Nagyelo si Nicole para sa isang segundo. Oops, nakalimutan ko. Bumalik siya sa trabaho at magpahinga kaagad pagkatapos na bumalik mula sa paliparan, kaya ganap na nakalimutan niya iyon. Mabilis na natagpuan ni Nicole ang isang maliit na kahon ng sandalwood ng palm na dinala ng butler mula sa drawer. Mukha itong Katanji Tangi. Binuksan niya ito. Mayroon itong maraming mga susi at isang address. Bahagyang sumimangot si Nicole. Tanong niya sa kanya, ano ang lugar na ito? Nakita niya si Clayton at tinanong ito at alam na hindi pa siya nawala. Ngumiti siya at hindi nabigo. Kabanata 1306. I-save ang palabas. Hindi sumagot si Clayton. Sa halip, pinapanatili niya ito sa suspense. Malalaman mo kapag nagpunta ka at makita. Huwag kang mag-isa. Dalhin mo ang iyong mga kaibigan. Ito ay ligtas doon.
Sagot ni Nicole. Okay. Tumingin siya sa address. Hindi pa siya naruroon dati at medyo hindi pamilyar dito. Hindi niya alam kung ano ang ginamit na lugar na iyon. Ito ay talagang pukawin ang kanyang pag-usisa. Natapos ang paghahanda para sa press conference. Sa oras na ito rin ay isang live na broadcast. Ang taong nakaupo sa gitna ay si Jacob Cook pa rin. Gayunpaman, ang taong nanonood mula sa ibaba ay nagbago mula kay Nicole kay Grant. Uminom si Jacob ng 3 bote ng tubig bago siya pumasok sa entablado, ngunit hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kinakabahan at nanginginig. Hindi man siya kinakabahan ng nasa paligid si Nicole. Pinapatay ito sa kanya. Nakakakita ng maraming mga mamamahayag na nag-file at ang bilang ng mga kamera na tumataas, hindi pa rin malalampasan ni Jacob ang kanyang pagkabagot kapag malapit na itong magsimula. Si Nicole ay konektado sa pinangyarihan mula sa Stanton Mansion at pinanood ang pag-setup. Nang lumusot ang kamera kay Jacob, biglang sinabi ni Nicole, huminto. Naayos ang screen sa direksyon ni Jacob. Ilang segundo si Nicole. Ang kanyang ekspresyon ay madilim. Bagaman alam na ni Nicole na ang mga kakayahan ni Jacob ay naubusan ng matagal, handa pa rin siyang payagan siyang manatili sa Stanton Corporation. Hindi ito dahil walang papalit sa kanyang posisyon, ngunit dahil ayaw niyang bigyan ang mga lumang empleyado ng ilusyon na aalisin niya ang isang tao pagkatapos nilang maihatid ang kanilang layunin. Gayunpaman, bakit lumala ang pagganap ni Jacob? Tinawag ni Nicole si Grant. Nakaupo si Grant sa ibaba at nakipag-usap sa kanyang katulong tungkol sa session ng Q&A ngayon. Ang mga tanong ay nakakalito at ang bawat isa sa kanila ay tumama sa pangunahing punto, ngunit sa ganitong paraan ay maaaring mapuko ang pakikiramay at pakikiramay ng mga netizens. Hindi lamang nila magagamit ang mga katanungan sa direksyon na pinapaboran ang Stanton Corporation. Ang mga mamimili at netizens ay pinaka-nababahala tungkol sa kanilang personal na interes. Sa makatuwid, ang pangunahing aspeto ng mga katanungan ay sa isyu ng kalidad ng mga materyales sa gusali. Kalmado ang tono ni Grant habang kinuha niya ang tawag. Hello. Grant, nakatagpo ba si Jacob kamakailan? Hindi siya mukhang nasa tamang estado ng pag-iisip. Tumingin si Grant, sumulyap sa pawis na Jacob sa entablado, at sumimangot ng bahagya. Ang kanyang matalim na mga mata ay agad na naging malamig. Palagi siyang ganyan. Palitan ko siya ng ibang tao. Maghintay. Huli na upang makakuha ng ibang tao ngayon. Ang taong nakakaalam ng proyektong ito ay pinakamahusay na si Jacob. Paano ito? Bibigyan ko siya ng isang tawag sa ibang pagkakataon at tatanungin siya tungkol dito. Kapag natapos na ang bagay na ito, maaari kang bumalik at ilipat siya pabalik sa punong himpilan. Masakit na magtalaga ng ibang tao na sakupin. Si Grant ay tahimik sa loob ng ilang segundo. Malamig ang ekspresyon niya. Tumanggo siya sa kasunduan. Ma'am, ilipat mo siya sa aking pangalan. Sinabi ni Nicole, okay. Ang ibig sabihin ni Grant. Sa ganitong paraan, ang desisyon ay ginawa ni Grant at walang kinalaman kay Nicole. Sinabi ni Nicole, bigyang pansin ang eksena. Kung si Jacob ay masyadong hindi maaasahan, kailangan mong umakyat ng personal at isave ang palabas. Sumang-ayon si Grant at ibinaba ang tawag sa telepono. Tiningnan niya si Jacob na may madilim na titig at tinitigan siya. Si Jacob ay humigop ng tubig. Ang kanyang mga mata ay lumusot sa direksyon ni Grant. Nang makita niya si Grant na nakatingin sa kanya, natakot si Jacob na halos mabulabog siya hanggang sa kamatayan mula sa paghigop ng tubig na iyon. Sa susunod na segundo, nang muling tumingin si Jacob, umikot na si Grant upang magpatuloy na ipaliwanag ang proseso sa mga tao sa paligid niya. Huminga si Jacob, at biglang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay mula kay Nicole. Agad niyang kinuha ito ng magalang. Miss Stanton. Agad na tumayo si Jacob upang magsalita. Ang kanyang postura ay mapagpakumbaba ng walang kaunting pahiwatig ng pagmamataas. Nakita ito ni Grant at bahagyang sumimangot. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting pagtataka. Kabanata 1307. Paggalang kay Miss Stanton. Si Jacob ay may kumpletong paghanga at pagkakasala kay Nicole, kaya iginagalang niya ito mula sa ilalim ng kanyang puso. Sa kabilang banda, si Jacob ay may takot na umabot sa kanyang mga buto pagdating sa pagbibigay. Para sa ilang kadahilanan, nang tiningnan ni Jacob si Grant, alam niya na ang kanyang pamantayan ay hindi nakamit ang mga kinakailangan ni Grant para sa posisyon na ito.
Si Jacob ay sumasakop sa isang posisyon na hindi niya nararapat. Kaya, sa huli, ito ay isang nagkasala na budi na gumawa ng takot. Sinabi ni Nicole, "Ginoong Cook, ang problema sa Sun City ay nalutas ng maayos salamat sa iyo. Kapag natapos na ang press conference, hihilingin ko sa aking ama na anyayahan kang lumapit sa aking bahay para sa tsaa." Si Jacob ay tumingin ng labis na labis sa bahagyang pagtrato. Hindi ako maglakas loob, Miss Stanton. Ito ang aking trabaho. Bukod sa, wala akong ginawa upang matulungan. Ikaw ang nagdusa, at ikaw ang may dumating sa lahat ng mga ideya. Paano ako makakakuha ng anumang kredito? Ang tinig ni Nicole ay banayad at kalmado, tulad ng isang nakapapawi na simoy ng tagsibol. Hindi siya tunog tulad ng paglalagay niya sa mga hangin. Hindi iyon totoo. Ikaw ang namamahala sa sitwasyon bago at pagkatapos ng insidente, na ang dahilan kung bakit hindi bumagsak ng magulo na sitwasyong ito. Alam ng lahat sa kumpanya. Ang pagkabagot ni Jacob ay unti-unting umiwas, at mas nakaka-relax siya. Ngumiti siya. Alam ko. Salamat sa suporta ng kumpanya. Tiyak na mabubuhay ako sa inaasahan ng lahat. Sinabi ni Nicole, "Ma'am. Ipaalam sa akin kung mayroon kang mga paghihirap. Ginoong Cook, ang press conference ngayon ay napakahalaga. Kinakatawan mo ang imahe ng kumpanya, kaya huwag maging isang paksa ng panunuya. Kami ang matuwid na partido, kaya kahit na ito ay off-script, dapat mo pa ring makipag-usap ng mahusay. Huwag mawalan ng momentum." Itinuwid ni Jacob ang kanyang likuran. "Oo, tama ka. Ang mga tao ay nabubuhay para sa kanilang espiritu tulad ng mga puno na nabubuhay para sa bark." Nang marinig ni Nicole ang kanyang tono ay naging matatag, alam niya na ang kanyang layunin ay halos nakamit. Tumingin siya sa oras. "Well, hindi na kita maaabala. Tingnan mo ang eksena. Mapapanood ko rin ang live broadcast." "Oo, Miss Stanton. Alagaan ang iyong kalusugan." Hindi na inisip ni Jacob si Nicole bilang isang nasirang maliit na batang babae. Siya ay katulad ng isang commander sa likod ng mga eksena. Matapos ibinaba ang tawag sa telepono, itinuwid ni Jacob ang kanyang suit at kwelyo. Unti-unting nawala ang kanyang nerbiyos, at lumago ang kanyang kumpiyansa. Bigyan ng casual na sumulyap sa direksyon ni Jacob at naobserbahan ang pagbabago sa kanyang kalooban. Si Jacob ay tulad ng isang ganap na naiibang tao mula sa dati. Ano lang ang sinabi sa kanya ni Nicole. Medyo nag-usisa si Grant. Gayunpaman, bago siya magtanong, ipinadala ni Grant si Nicole ng isang mensahe na may isang thumbs up emoji. Nalito si Nicole, ngunit nang makita niya kung paano nagbago si Jacob sa harap ng camera, ngumiti siya. Opisyal na nagsimula ang press conference. Naupo si Nicole doon, tinitingnan ang kanyang computer screen. Ang bilang ng mga manunood ay ilang libo-libo lamang sa una. Sa sandaling dumating ang reporter, nagtanong siya ng isang napaka-kontrobersyal na paksa. "Maaari ba akong magtanong, pagkatapos ng mamamahayag na nag-uulat na ang mga materyales sa gusali ay may kasalanan at ang sospek sa likod ng mga eksena ay naaresto, magpapatuloy ba ang kalidad ng inspeksyon ng Stanton Corporation?" Ito ay katanggap-tanggap kung huminto ito sa gitna. Gayunpaman, mag-iiwan ito ng ilang mga pag-aalinlangan sa puso ng mga tao. Kahit na ito ay isang nakakahamak na kompetisyon sa negosyo, hindi nito maibubukod ang posibilidad na sinabihan ito ng Stanton Corporation. Ang tanong ay may malalim na kahulugan at nagulat ang lahat. Ang kamera ay lumusot kay Jacob sa entablado. Siya ay mature at matatag. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang pag-asa. Tumango lang siya matapos niyang marinig ang tanong at hindi man lang kumurap. Siyempre, hindi sila magkakaugnay na mga bagay. Lahat ng mga materyales sa gusali sa bodega ng Stanton Corporation ay susuriin. Sa kasamaang palad, ang apoy ng ilang araw na ang nakakaraan ay halos masunog ang mga materyales sa gusali, ngunit ipinadala na namin ang mga salvaged na materyales sa mga may katuturang kagawaran para sa kalidad na inspeksyon. Tumatanggap kami ng pangangasiwa mula sa lahat na handa kaming maging responsable para sa kalusugan ng mga may-ari ng bahay, at mas sabik kami kaysa sa iba pa na makakuha ng patas na pagtrato. Kabanata 1308. Maswerteng numero. Tumahimik si Jacob at nagsalita sa isang firm at malalakas na tinig. Ito ang pinakamahusay na pag-uugali sa harap ng pag-aalinlangan. Si Nicole ay ganap na ginhawa.
Hindi bababa sa hindi ibinaba ni Jacob ang bola sa kalahati. Mabuti iyon. Wala sa mga tanong na sumunod ay walang kaparikan. Ang bilang ng mga manunood sa live na broadcast ay nagmula sa 10,000 hanggang 100,000. Umabot ito ng 200,000 mas mababa sa 10 minuto. Sa huli, ang kabuuang bilang ng mga manunood ay higit sa 3 milyon sa pagtatapos ng video. Makikita kung gaano karaming mga tao ang nagbabayad ng pansin sa press conference. Sa huli, ayon sa pag-aayos, ang isang netizen ay random na napili upang magtanong ng isang huling minuto na tanong. Tulad ng para sa tanong na ito, isang panganib na ayusin ito dahil walang nakakaalam kung sino ang pipiliin. Ang kakayahan ni Jacob na mag-improvise ay susuriin din. Kaya, ang lahat ay naghanda ng hindi mabilang na mga katanungan at sagot ng maaga at naghintay para sa huling tanong sa pagtataksil. Orihinal na hindi nais ni Grant na ayusin ito sa ganitong paraan, ngunit naisip ni Nicole na ito ay kawili-wili. Maaari itong bigyan ang mga netizens ng isang pakiramdam ng pakikilahok sa proseso. Sa wakas, oras na para sa huling sesyon. Ang reporter sa harap ay biglang sumigaw upang ihinto ang draw. Ang huling 3 numero. Mukhang hindi kapani-pani walang malakas ito. Nang tinawag nila ang numero, ang linya ay tumunog ng ilang beses bago dumating ang isang malalim at mainit na tinig. Kumusta? Sinabi ng host, "Hello, Ginoo. Napili ka bilang maswerteng madla ng press conference na ito. Tanging ang mga nakikilahok sa live na broadcast ang may mga numero na idinagdag sa pool. Maaari ko bang tanungin kung ikaw ay isang may-ari ng bahay ng mga proyekto ng Stanton Corporation?" Ginabayan ng host ang tanong sa ganitong paraan upang pamunuan ang paksa patungo sa proyekto at subukang maiwasan ang iba pang mga mahirap na katanungan. Sinabi ng tao, "Malapit na ako." Tuwang-tuwa ang tanong ng host, nangangahulugan ba ito na may tiwala ka sa proyekto ng Stanton Corporation? Ang tinig ng tao ay mapagpasya. Siyempre, hindi ba pinag-uusapan ang pagkakaroon ng scam na ito? Ang Stanton Corporation ay isang napakahusay na kumpanya, at si Nicole Stanton ay isang napakahusay na pinuno. Hinahangaan ko siya. Sa isang iglap, ang tahimik na paggalaw sa online ay biglang nag-riled. OMG, kinuha niya ang mga salita sa labas ng aking bibig. Ngunit hindi ba masyadong mapurol ang lalaking iyon? Hahaha, parang ipinagtapat niya ang kanyang pag-ibig. Ang boses niya ay kaaya-aya at sexy. Pakiramdam ko baka mabuntis ko lang ang boses niya. Ang taong iyon ay dapat na napakagwapo na paghusga mula sa kanyang kamangha-manghang tinig. Ngumiti ang host at tinanong, "Mayroon ka bang mga katanungan na nais mong tanungin?" Sasagutin ng aming mga tauhan ang mga ito para sa iyo sa lugar. Mabuhay ka ngayon, kaya masasabi mo kung ano ang nais mong sabihin. Ang iba pang partido ay nag-atubiling sandali bago siya nagsalita sa isang mainit na tinig, "Nais ko lang na maging masaya at masaya si Nicole araw-araw." Wow! Siya ba ang die-hard fan ng Diyosa na si Nicole? Hahaha, nais niyang maging masaya si Nicole. Ang mukha ng host na iyon ay sobrang hindi nagsalita. Kinuha niya talaga ang mga salita sa labas ng aming mga bibig. Nais namin na ang aming Diyosa ay masaya at masaya siya araw-araw din. Nais naming maging mas mayaman at mas mayaman ang aming Diyosa. Ang host ay bahagyang natigilan ngunit agad na naibalik ang order sa eksena. Salamat sa iyong mabait na mga salita, may-ari ng bahay. Naniniwala ako na narinig ni Miss Stanton ang iyong pagpapala. Matapos hindi agad iniwan ni Grant ang lugar. Kinurot niya ang kanyang mga browser at tinawag ang host. "Hayaan akong makita ang numero na sapalarang na dial ng mas maaga." Tumahimik ang host at nagmadali na hinanap ang numero. Ang isang numero ng telepono na nagtatapos sa 777 ay hindi masyadong pangkaraniwan. Inisip ng host na si Grant ay may isang bagay na mahalaga upang makipag-ugnay sa tao. Pagkatapos, bigyan ng casual na si Grant ang unang ilang mga numero sa direktoryo ng kanyang telepono. Isang pangalan ang nag-pop up, Clayton Sloan. Kabanata 1309. Walang awa. Tiningnan ni Grant ang pangalan ng ilang segundo bago tuluyang mag-sneering. Pinatay niya ang kanyang telepono at lumingon upang umalis. Si Clayton Sloan ay talagang nasa lahat ng dako. Kahit hanggang sa huli, hindi maintindihan ng host ang nangyari. Bakit hiniling ni Grant ang numero?
Tumingin ulit si Grant sa kanyang katulong na sumusunod sa kanya at nagturo, sabihin kay Jacob na lumapit. Oo, Ginoo. Si Jacob sent ang mga mamamahayag bago magtungo sa tanggapan ni Grant sa trepidation. Dumiretso si Grant. Ginoong Cook, babalik ako sa loob ng ilang araw, at babalik ka sa akin. Ang kagawaran ng proyekto ay nasa ilalim pa rin ng iyong responsibilidad sa oras na ito. I hand over ang proyekto dito sa ibang tao para sa ngayon. Ang mga pamamaraan ng handover ay makumplito sa loob ng 2 araw. Si Jacob ay nagyelo, at ang kanyang mukha ay bahagyang lumubog. Natapos pa rin itong nangyayari. Ang kanyang pagganap ngayon ay walang natitira. Maaari lamang itong isaalang-alang na pangkaraniwan at hindi nakakahiya. Gayunpaman, ang Stanton Corporation ay puno ng mga talento. Ang sinumang kabataan ay magkakaroon ng isang tindig at estilo ng pag-uusap na mas mahusay kaysa sa kanya. Ang hindi kasiyahan sa kanya ni Grant ay sa wakas ay binibigkas ng malakas. Pangulong Stanton, nagkamali ba ako? Napakahina ng boses ni Jacob. Alam ni Jacob na wala siyang ginawa. Nagdulot pa siya ng malaking problema. Upang maging matapat, kung hindi sa katotohanan na ang unang taong dumating ay si Nicole, maaaring nakapak na siya at umuwi. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ni Nicole, na nangangahulugang mayroon pa rin siyang pagkakataon. Si Grant ay tumingin sa kanya ng patuloy na ilang segundo. Ang kanyang mga mata ay malamig at madilim. Mahinang tumawa siya. Ginoong Cook, dapat mong malaman ng malinaw kung maayos ka o hindi. Naging maputi ang mukha ni Jacob. Pangulo, ay. Itinaas ni Grant ang kanyang kamay upang pigilan si Jacob na makipag-usap. Ayaw niyang marinig si Jacob na pag-usapan ang tungkol sa mga walang silbi na mga bagay na nag-aaksaya lamang ng oras. Ginoong Cook, tatanungin ko lang sa iyo ang isang katanungan. Kung mananatili ka rito, masisiguro mo na wala ng aksidente ang mangyayari sa pag-follow up ng proyektong ito. Kung magagawa mo, pagkatapos ay manatili. Kung hindi mo magagawa, pagkatapos ay umalis. Hindi binigyan ni Grant si Jacob ng anumang pagkakataon o laneway. Tila napilitang gawin ni Jacob ang kanyang pinili habang pinipilit ng isang pagdurog na hangin. Ang gastos na ginugol sa proyektong ito ay lumampas sa kanilang paunang pagtatansya ng 20%. Kung lumampas ito, magsisimula silang mawala ng pera. Si Grant ay isang matalinong tao. Hindi niya hahayaan ang isang proyekto na bumagsak sa kanyang mga kamay. Si Jacob ay nasa Stanton Corporation sa loob ng maraming taon at alam na rin ang pag-uugali ni Grant. Nang marinig ni Jacob ang mga salitang iyon, alam niya na walang gaanong pag-asa na naiwan sa kanya. Bumantong hininga si Jacob at tumango. Okay, Pangulo. Babalik ako. Tumingin si Grant sa kanyang telepono nang walang pag-iingat na mahinahon na nagsalita. Dapat mayroong isang malaking pagbabago sa gitna at mga nakatatandang posisyon sa loob ng ilang araw. Hayaan kong ipahayag ito ng HR. Matagal ka nang nasa Stanton Corporation, ngunit upang maging matapat, ang mga solusyon sa mga bagay na nakatagpo mo sa oras na ito ay kabaligtaran ng dapat gawin ng mga tao sa industriya na ito. Talagang hindi angkop para sa iyo na magpatuloy na manatili sa posisyon na ito, hindi mo iniisip. Hinawakan ni Jacob ang kanyang ulo habang bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Pangulo, sinubukan ko talaga ang aking makakaya. Para sa kapakanan ng aking dedikasyon sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Si Grant ay hindi inilipat sa kaunti. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang malasakit nang maabot niya ang kanyang noo. Huwag kang mag-alala, hindi kita tatanggalin. Nais ka ni Nicole na panatilihin ka sa departamento ng proyekto, ngunit hindi ko akalain na angkop ito. Ginoong Cook, mayroong isang bakante sa departamento ng pagkuha. Kung nais mong pumunta, maaari kang kumuha ng inisyatibo upang magulat para sa trabaho. Ang mga salita ay nasabi na sa puntong ito. Paano si Jacob, isang veterano sa lugar ng trabaho sa loob ng maraming taon, hindi naririnig ang pinagbabatayan ni Grant? Kabanata 13:10. Halika sa kanyang pintuan. Hindi kukuha si Grant ang inisyatibo upang tanggalin si Jacob ang kondisyon na kinuha niya ang inisyatibo upang mag-apply sa departamento ng pagkuha. Si Jacob ay tila inilipat sa isang cushy na posisyon, ngunit alam ng lahat sa kumpanya na ang departamento ng pagkuha ay katumbas ng logistic. Wala silang kapangyarihan. Tumahimik sandali ang silid. Ang mukha ni Jacob ay lumingon mula sa puti hanggang pula.
Halos hindi na niya napigilan. Ibinaba ni Grant ang kanyang mga mata at kinuha ang kanyang telepono upang makitungo sa iba pang mga bagay. Walang emosyon sa kanyang mukha habang hinihintay niya na magpasya si Jacob sa lugar. Tiyak na hindi niya tatanggihan si Jacob ang kahilingang ito. Matapos ang higit sa 10 segundo, si Jacob ay nagsalita ng walang kinikilingan. Okay, kukuha ako ng inisyatibo upang mag-apply. Si Grant ay nagpakawala ng isang malabong, "Ma'am," at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin kay Jacob. Ang kanyang mga susunod na salita ay sinamahan ng isang pahiwatig ng babala. "Makikipag-usap ako kay Nicole, kaya hindi mo na kailangang gawin ang inisyatibo upang sabihin sa kanya at gawin siyang dumating dito. Hindi pa siya ganap na nakuhang muli, kaya hindi na kailangan para sa mga bagay na ito na dumaan sa kanya." Nagbago ang mukha ni Jacob, at tumanggo siya. "Oo, Ginoo." Ibig sabihin ni Grant na hindi dapat pumunta si Jacob kay Nicole upang humingi ng awa. Ito ay naghiwalay sa kanyang huling landas. Matapos umalis si Jacob, kinuha ni Grant ang kanyang telepono at tinawag si Nicole. "Kinausap ko na si Jacob. Kinuha ko siya upang manatili sa departamento ng pagkuha upang maghanda para sa pagretiro." Medyo nagulat si Nicole. Pumayag talaga siya. Well, walang silid para sa kanya na tutulan. "Ako ay nababahala. Ang proyekto hanggang sa ganitong sukat. Napakahusay para sa hindi pag-areglo ng mga account sa kanya." Ang tono ni Grant ay makapal na may detachment at kawalang interes. Tumahimik si Nicole. "Okay. Mabuti kung pupunta siya roon. Hayaan ang representante na pinuno ng departamento ng proyekto na sakupin ang proyekto sa Sun City sa ngayon." "Sige. Naayos na noon." Natapos ang pagsasalita ni Grant at ibinaba ang tawag sa telepono. Pagkatapos, inutusan niya ang kumpanya na mag-issue ng isang paunawa sa paglilipat. Hindi siya nag-aalala na tatutol si Nicole. Mas sabik pa siya kaysa sa kanya na gawin ito. Kapag natapos na ang press conference, nangangahulugan ito na opisyal na bumalik ang ilang bagay. Maaaring tumuon si Nicole sa pagharap sa matandang Fox na iyon, Quavon. Ferguson Corporation. Nakita ni Mitchell na lumitaw si Logan sa harap niya at nadama na hindi makapaniwala. Sa nagdaang panahon na ito, ang lahat na malapit kay Nicole ay tila maiwasan ni Eric. Gayunpaman, kinuha ni Logan ang inisyatibo upang lumapit sa kanilang pintuan. Si Logan ay ngumiti ng magalang at maingat na nagpapaalala sa kanya. "Bakit ka pa nakatayo dyan, Mitchell? Maaari mo ba akong tulungan na tanungin kung may oras si Ginoong Ferguson upang makita ako?" Ilang sandali si Mitchell at mabilis na sinabi, "Siyempre. Ngunit, darating ba si Miss Stanton?" Maingat na tanong ni Mitchell. Kung darating si Nicole, hindi na niya kailangang magtanong at papayagan lang sila. Si Mitchell ay tulad ng isang aso. Sinabi ni Logan, hindi siya darating. Iyon ang dahilan kung bakit niya ako pinadala." Nagyelo ang ekspresyon ni Mitchell. "Mangyaring maghintay dito sandali. Magtatanong ako." Pagkatapos, kumatok si Mitchell sa pintuan at pumasok sa tanggapan ni Eric. Ang hangin sa tanggapan ni Eric ay hindi kapani-pani walang malamig. Kahit na ang tangke ng isda sa sulok ay nawala. Ang walang silbi na toto ay ipinadala sa mga bangko ng sign ni Eric upang masisiyahan niya ang tanawin doon. Kaya, ang mga tao sa pangkalahatan ay hindi naglakas loob na pumasok sa tanggapan ni Eric ng madali. "Pangulo, ang katulong ni Miss Stanton na si Logan ay narito. Tinatanong niya kung mayroon kang oras upang makilala siya." Sinabi niya na mayroong isang mahalagang bagay. Itinikom ni Eric ang kanyang mga labi at sumimangot ng bahagya. Nag-atubili siya ng ilang segundo bago magsalita. "Hayaan mo siya. Inaasahan iyon." Dinala ni Mitchell si Logan at umatras. Tumayo roon si Logan at malumanay na inilagay ang file ng dokumento sa kanyang kamay sa desk ni Eric. Tiningnan ni Eric ang medyo pamilyar na file sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang umuurong. Kabanata 13:11. Pagdurog ng kanyang pagpapahalaga sa sarili. Agad na nakilala ni Eric ang file na ito bilang naiwan niya sa mansyon ng Stanton na hindi niya tinanggap. Ito ang Regalong pasasalamat na ibinigay sa kanya ni Nicole. Sinabi ni Logan, "Ginoong Ferguson, sinabi sa akin ni Miss Stanton na siguraduhing ipadala ito sa iyo. Lubos siyang nagpapasalamat sa iyong kabutihang loob ngunit hindi makahanap ng isang mas mahusay na paraan upang maipahayag ang kanyang pasasalamat kaysa dito.
Mangyaring tanggapin ito. Malamig na tinitigan ni Eric ang dokumento. Malamig ang tono niya. Paano hindi siya makahanap ng isang mas mahusay na paraan? Ayaw lang niya akong maging masaya. Ang leeg ni Logan, at hindi siya naglakas loob na sabihin kahit ano. Walang maipaliwanag ang kanilang relasyon ng malinaw. Marahil ang damdamin ni Eric para kay Nicole ay totoo at tunay na ikinalulungkot niya ang diborsyo, ngunit hindi na natili si Nicole kung saan siya magdalamhati sa emosyonal na sakit ng nabigo na relasyon. Si Nicole ngayon ay may malalim na pag-ibig kay Clayton. Si Eric ay tila nakakaawa din. May isang sandali ng katahimikan. Sinulyapan siya ni Eric. Mas mabuti ba siya? Agad na sumagot si Logan. Oo, mas mahusay siya kaysa sa dati, ngunit mayroon pa ring mga bakas sa kanyang baga, kaya kakailanganin niyang sundin ng mas mahaba. Sumimangot si Eric. Mukha at malamig ang mukha niya. Ibalik ito. Sabihin mo sa kanya na hindi ko ito kailangan. Itinikom ni Logan ang kanyang mga labi at nagubo. Ginoong Ferguson, sinabi ni Miss Stanton na kung igiit mo ang pagtanggi nito, may iba pang pipiliin mo. Itinaas ni Eric ang kanyang mga browser. Oh, may inihanda siya. Iba pa. Tumanggo si Logan na may ngiti, pagkatapos ay maingat na kinuha ang tseke na nilagdaan ni Nicole mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito. Tumangala si Logan at napanood habang ang mukha ni Eric ay ganap na madilim. Ano ang isang bihirang paningin? Hinawakan ni Logan ang kanyang ngiti. Sinabi ni Miss Stanton na malaya kang isulat ang halaga. Tinitigan ni Eric ang tseke na may glum face sa loob ng isang buong 10 segundo. Gusto talaga niyang tumawa sa sobrang galit. Si Nicole talaga ay maaaring umiwas sa kanya. Bigla, sinipa ni Eric ang isang talahanayan sa gilid na mabangis, na gumawa ng isang marahas na tunog. Si Logan ay tumayo nang hindi gumagalaw sa gilid. Sa kabutihang palad, sina Grant at Eric ay ang parehong uri ng mga tao, alinman sa kanila ay madaling makitungo. Naipon ni Logan ang sapat na karanasan noong una siyang nagtrabaho para kay Grant, kaya nagawa niyang makitungo kay Eric ng madali. Hindi maiwasang isipin ni Logan na si Nicole pa rin ang pinakamahusay na boss. Inihayag ni Eric ang kanyang galit at tiningnan si Logan na may malamig at malutong na titig. Gumagamit siya ng pera upang mapupuksa ako. Mukha bang isang tao si Eric na hindi may kakaila? Ito talaga ang pinakamalaking insulto sa Pangulo ng Ferguson Corporation. Inilibot ni Logan ang kanyang mga kamao ng ilang sandali at nagmadali na sinabi, hindi ito mapupuksa sa iyo. Alam ni Miss Stanton na hindi ka nagkulang ng pera, ngunit nais niyang tanggapin mo kung ano ang higit pa sa file na ito. Hindi mahalaga kung ano, ang piraso ng lupa na ito ay ang pangwakas na piraso na kailangan mo, at hindi niya ito kailangan. Mr. Ferguson, dapat isipin ito bilang isang pabor sa dalawang korporasyon. Agad na inilipat ni Logan ang mga personal na bagay ni Nicole at Eric sa mga usapin sa negosyo. Ang mukha ni Eric ay tumaas. Nangangahulugan iyon na nagtrabaho ito. Ginoong Ferguson, kung hindi mo ito tatanggapin, maaari ko lamang ibenta ito sa isang random na tao. Kung bibilhin mo ito mula sa kanila, ang presyo ay doble sa $100 milyong. Ang pagkawala ay hindi sulit. Ito ang ideya ni Miss Stanton. Isa ka sa amin, kaya bakit gugugol ang pera sa mga tagalabas? Si Logan ay nagsalita ng may ngiti, sinulyapan niya si Eric, na malamig na sumingit. Ang galit sa mga mata ni Eric ay nawala. Ang mga salita ni Logan ay nagsalita sa kanyang puso. Isa sa atin. Pinanood ni Logan ang pagbabago ng mood ni Eric at nagtanong. Kung gayon, aalis ako ngayon, Ginoong Ferguson. Kabanata 13:12. Ang daan hanggang kamatayan. Madilim ang mga mata ni Eric habang sinulyapan niya si Logan. Umalis. Pagkatapos, kinuha ni Eric ang tseke at tinali ito sa harap ng mga mata ni Logan. Ang tseke na ito ay isang insulto lamang sa dignidad ni Eric. Tumahimik si Logan sa kalahati ng isang segundo at hindi na nag-atubiling lumingon at umalis. Natatakot si Logan na kung hindi siya umalis sa lalong madaling panahon, mag-backtrack si Eric. Sa sandaling umalis si Logan, agad niyang tinawag si Nicole upang iulat ang kanyang pag-unlad. Pangulo, tapos na. Walang masasabi. Ngumiti si Nicole. Sige, bumalik ka. Bumantong hininga si Logan at sumakay sa kotse upang umalis. Sa hapon, ang araw ay maliwanag na nagniningning,
At ang simoy ng hangin ay sumabog laban sa mga treetops na may tanging kaunting lamig na naiwan sa tagsibol. Sa ilalim ng pagpilit ni Clayton, tumawag si Nicole ng ilang mga kaibigan at nagpunta sa address na ibinigay niya. Diretso sina Julie at Yvette. Gumawa si Ian ng isang kalsada at sumakay upang kunin si Nicole sa kanyang sasakyan. Ang butler ay hindi pa rin kadalian kay Nicole na umalis sa bahay. Bagaman kasama niya si Luca, naramdaman pa rin ng butler na hindi ito sapat. Gayunpaman, si Floyd ay mas bukas ang pag-iisip. Go, go, go. Mag-asawa ka kung mananatili ka sa bahay sa buong araw. Pumunta ka at huminga sa labas. Masayang nagbago si Nicole sa casual na kasuotan at dinala si Kai, na walang modo na iginiit na magtag, kasama niya. Sumakay sila sa kotse ni Ian. Biglang tumawa si Ian nang makita ang nakangiting mukha ni Nicole. Lil-En, naisip ko na ang iyong pamilya ay nawalan ng ilang daang milyon sa proyekto ng buhangin na lungsod, kaya't mapunit ka at mawalan ng timbang, ngunit nakakagulat na nakakuha ka ng timbang sa halip. Sa isang iglap, tumahimik ang sasakyan. Tumingin si Kai kay Ian sa pagkabigla. Naghahanap lang siya ng sariling kamatayan. Matapos ang ilang araw na hindi pagpupulong, si Ian ay pumapasok sa landas ng kamatayan. Ang ngiti ni Nicole ay nagyelo sa kanyang mukha at dahan-daang kumupas. Sinulyapan niya si Ian na may bahagyang nalubog na titig, at ang kanyang tono ay may tinging ng ilang lamig. Narinig ko na ang anak na babae ni Terence Zabel, si Adeline ay hindi pa rin sumuko sa iyo at naghahanap ng mga tao sa lahat ng dako upang makilala kanya. Parang dapat ko siyang tulungan. Ang kalagayan ni Ian sa panunood ng isang mahusay na palabas ay agad na natanggal. Siya ay naging medyo madilim. Lil-En, malupit ka. Nakalimutan ko lang ang bagay na iyon bago ako dumating upang makipag-usap sa inyo. Sinukli ni Nicole ang kanyang buhok at walang humpay. Hindi pa huli ang lahat para umalis ka. Humihiling ka para sa iyong sariling kamatayan. Ang magandang mukha na iyon ay may hawak na ekspresyon na tumanggi na magbunga, at alam ni Ian na hindi siya maaaring makipagtalo sa kanya. Pinili niyang ikulong. Natapos na si Kai sa panunood ng palabas at tumawa mula sa gilid. Narinig ko ang diborsyado ni Adeline, ngunit hindi ko siya nakita. Ano ang hitsura niya? Kung siya ay maganda. Bago matapos ni Kai ang kanyang pangungusap, siya ay nagambala ni Ian. Kung siya ay maganda, pagkatapos ay kukunin mo siya. Gusto mo ba siya? Hindi ko siya gusto kahit na mukhang Diyosa siya. Natuwa si Ian. Hindi rin niya nais na banggitin ito. Tumingin si Nicole kay Kai. Tumigil ka sa gulo sa kanya. Nagmamaneho siya. Itinaas ni Kai ang kanyang mga kamay sa pagsuko. Okay, gawin itong madali, pangalawang batang Master Carter. Magmaneho ng maayos. Tinapik niya ang balikat ni Ian upang aliwin siya. Sa lokasyon. Mayroong walang laman na buong paligid, at hindi kalayuan ay isang parke na naiwan. Gayunpaman, ayon sa address, magkakaroon ng isang road gate sa unahan. Nagtataka si Nicole kung ano ang nasa loob ng matangkad na pader. Nagtataka si Nicole at tinanggal ang kanyang salaming pang-araw upang tumingin sa paligid. Nag-click si Kai sa kanyang dila. Ito ang lugar. Tila alam niya kung ano ang orihinal na ginamit na lugar na ito. Bago magtanong si Nicole, binuksan ang gate sa pasukan. Pumasok na kayo Miss Stanton, Miss Nixon at Miss Quimby. Sa ganitong paraan, mangyaring. Nagmaneho sila sa loob. Lumabas si Nicole sa kotse. Si Yvette at Julie ay nagbago na ng kanilang mga damit at nakaupo sa massage chair sa lilam, tinatangkilik ang isang masahe. Kabanata 13:13. Gaano mapagbigay? Mabilis na naglalakad si Ian ng isang pag-ikot sa paligid ng lugar at nasa sabik na nagsalita. Ito ay talagang isang parke ng equestrian na may napakaraming magagandang kabayo. Marami sa kanila ang mga kabayo ng pedigree at hindi sila mas masahol kaysa sa mga kabayo na itinaas ni Uncle Floyd. Natigilan sandali si Nicole. Talaga. Noong nakaraan, nahuhumaling si Floyd sa pagpapanatili ng mga kabayo. Walang sino man sa bilog ang walang kamalayan sa libangan ni Floyd. Ito ay natatangi at mahal. Lumaki si Nicole sa pag-aaral ng pagsakay sa kabayo. Sa paligid ni Floyd, ang kanyang mga kasanayan sa pagsakay ay isa sa mga pinakamahusay. Pagkatapos, unti-unting nawalan ng interes si Floyd at nagsimulang pangingisda. Mula noon, hindi mapigilan si Floyd sa kalsada ng pangingisda. Gayunpaman,
Bakit biglang binuksan ni Clayton ang isang pasilidad ng equestrian? Isang lalaki sa pagsakay sa damit ay dumating mula sa gilid at nakita si Nicole ng sulyap. Siya ay lumakad ng magalang. Maligayang pagdating, Miss Stanton. Lahat ng mga kabayo dito ay itinago para sa iyo. Nakita mo ba ang anumang gusto mo? Kung hindi ka nasiyahan sa mga narito, makakahanap ako ng ibang lahi. Nagyelo si Nicole sa pagkabigla. Nagyelo rin si Kay at Ian sa lugar. Itinuro ni Kay kay Nicole, ang mga kabayo ay para kay Nicole. Sa madaling salita, ang buong pasilidad na ito ay para sa kanya. Ngumiti ang lalaki. Yes, ang pasilidad na ito ay hindi bukas sa publiko. Si Miss Stanton at ang kanyang mga kaibigan ay maaaring lumapit sa anumang oras. Tumingin si Kay kay Nicole na may hindi malinaw na ngiti. Lil-en, si Ginoong Sloan sigurado ay mapagbigay. Pinahihit ni Nicole ang kanyang mga mata kay Kay at lumingon sa lalaki. Ito ay ganap na nabayaran. Tumanggo ang lalaki. Oo, ang gastos ng lahat ay naiayos ni Ginoong Sloan. Hindi namin hahayaan ang iba na makaapekto sa iyong kalooban upang magkaroon ka ng isang perpektong karanasan, Miss Stanton. Wow! Si Julie at Yvette ay mukhang natigilan. Si Clayton ay karaniwang tahimik, ngunit kapag gumawa siya ng isang paglipat, hindi siya inaasahang mapagbigay. Hindi talaga nagsasalita si Nicole. Bigla, naalala ni Nicole na noong una siyang muling nakakuha ng malay, sinabi niya kay Kay na gusto niya ng isang cruise ship upang takutin siya. Pagkatapos, tila tinanong ni Clayton kung ano ang gusto niya bilang isang regalo. Sinabi ni Nicole na gusto niyang sumakay ng kabayo. Gusto lang niyang sumakay ng kaunti. Sino ang nakakaalam na si Clayton ay talagang magbibigay sa kanya ng isang buong pasilidad ng equestrian? Biglang nakaramdam si Nicole. Natunaw ang puso niya. Natuwa si Kay na hinayla si Ian sa loob. Pinili nila ang dalawang magagandang kabayo bago lumabas para mamasyal. Interesado din si Ian at agad na sinundan siya. Tumayo roon ang tatlong kababaihan at tumingin sa isa't isa. Napangiti si Julie. Hindi ba napunta si Ginoong Sloan sa Liberty? Hindi niya personal na ipinakita sa iyo ng isang sorpresa. Nagkibit balikat si Nicole. Hindi ko rin alam kung bakit. Nakaramdam si Yvette ng komportable pagkatapos ng masahe at tumayo ng isang naka-refresh na katawan. Kung tatanungin mo ako, ang isang relasyon kung saan ang lalaki ay gumastos ng pera sa babae ay tumatagal ng pinakamahabang. Kahit na kayong dalawa ay hindi kapos sa pera, dapat pa rin niyang magkaroon ng saloobin na iyon. Tumanggo si Julie. Tama ka. Sinabi ni Yvette, Lil-en, si Clayton ay talagang lumalaki sa akin ng higit pa. Siya ay ganap na naiiba kay Eric. Laging ginagawa ni Clayton ang mga bagay na tahimik, ngunit maaari niyang malalim na hawakan ang iyong puso. Ang isang relasyon na tulad nito ay tatagal ng pinakamahabang. Ito ay isang mahabang panahon mula nang ang tatlo sa kanila ay nabanggit si Eric noong sila ay magkasama. Inilunsad ni Julie ang kanyang mga mata kay Yvette nang dalhin niya ang pangalang iyon, ngunit ang huli ay hindi naramdaman na mayroong anumang maiiwasan. Tumanggo si Nicole ng mahina. Walang mga pagbabago sa kanyang mukha. Si Yvette ay malapit nang sabihin ng iba pa nang kumaway si Ian mula sa loob. Magmadali ka at lumapit. Plano mo lang ba na manood? Kabanata 13-14. Namimiss kita. Nang sumigaw si Ian, ang tatlong kababaihan ay hindi na makapag-chat. Nagpunta sila at pumili ng kabayo bawat isa. Lahat sila ay nasiyahan, lalo na si Nicole. Agad siyang kumuha ng isang brown na masalimuot na kabayo sa loob. Pinangunahan ng manager ang kabayo para sa kanya na masusing tingnan. Ito ay talagang maganda mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang balahibo nito ay sinot at makintab. Ang leeg nito ay mahaba at payat, at ang hugis ng katawan nito ay tulad ng isang gawa ng sining. Napakaganda lang. Miss Stanton, ito ang masalimuot na kabayo na espesyal na ipinadala ni Ginoong Sloan. Nagkaroon ito ng isang napakapurong pedigree mula noong 3 henerasyon na ang nakaraan. Ang kabayo na ito ay nakibahagi din sa pambansang kompetisyon noong bata pa ito at nanalo ng mga kampyonato. Ito ay palaging itinuturing na nangungunang binhi para sa karera ng kabayo. Hindi nakakagulat. Lihim na nagtaka si Nicole. Sa isang sulyap, malinaw na mayroong ibang bagay tungkol sa kabayo na ito. Ito ay nagkaroon ng isang marangal at hindi matamon na hitsura. Kukunin ko ang isang ito. Docile ba ito? Huwag kang mag-alala.
Medyo impish, ngunit hindi ito nakakakuha ng cranky. Tumango si Cole. Magpalat muna ako. Hindi niya binago ng maaga ang kanyang damit. Ang kanyang kasuotan ngayon ay malinaw na hindi masyadong angkop. Sinabi ng manager sa gilid, pinangunahan kita doon. Ang pagpapalit ng silid ay doon. Binago ni Nicole ang kanyang damit at lumabas. Ang iba ay nakasakay na ng maligaya sa bukid. Pinili ni Kai ang isang kabayo ng Arabian na napaka-aktibo sa bukid. Ang kabayo ay tila sinasadya na sumalungat kay Kai, bumagsak at bumababa ng patuloy at pinapawisan si Kai. Tumawa sina Ian at Yvette mula sa gilid. Ang dalawa sa kanila ay sumakay sa pambihirang mga kabayo. Nanatili silang ilang metro ang layo kay Kai dahil sa takot na hindi sinasadyang nasugatan ang kanilang sarili. Sumakay si Julie sa kanyang kabayo habang pinapanood niya mula sa gilid, bahagyang kinakabahan ngunit nais ding tumawa. Ngumiti si Nicole. Bigla, dinala ng manager ang kanyang telepono at ibinigay ito. Miss Stanton, ang iyong telepono. Kinuha ito ni Nicole. Salamat. Sinulyapan niya ito. Ito ay mula kay Clayton. Inilipat niya ito sa video call at kinuha. Ang mga mata ni Nicole ay nakangiti sa isang ngiti. Sa araw, ang kanyang balat ay mukhang malabo at maliwanag. Ginoong Sloan, hulaan kung nasaan ako ngayon. Si Clayton ay natigilan sandali sa kanyang masayang pagtawa bago tumawa. Hindi rin niya kailangang hulaan. Tiningnan niya ang tanawin sa likuran niya, sinasadyang naantala ng ilang segundo, at pinanatili siyang suspense. Nasa labas ka na ba ng isang biyahe sa negosyo? Pinaihit ni Nicole ang mga mata sa kanya at ginulo ang kanyang buhok. Nakita mo na ba na napakasaya sa isang paglalakbay sa negosyo? Hindi mapigilan ni Nicole ang kanyang maliwanag na ngiti. Siya. Baligtad ang video feed sa likurang camera upang makita ni Clayton ang mga tao sa bukid. Nasa arena kami. Tumawa si Clayton. Ang kanyang pagtawa ay maliwanag at mababa. Ang pakikinig lamang dito ay naging mas nakaka-relax siya. Siya ay nasa ibang bansa, at nag-aalala siya na si Nicole ay labis na nag-aalala tungkol sa mga paggalaw ng pamilya ng Sloan at hindi ito makukuha ng kanyang katawan. Gayunpaman, tila ngayon ay nag-aalala siya ng sobra. Aling kabayo ang pinili mo? Natuwa si Nicole na itinuro ang camera sa kabayo sa gilid. Hinawakan ito ng manager para sa kanya at sinuri ang kagamitan. Ang kabayo na ito ay napakaganda. Nahulog ako sa pag-ibig dito. Ito ay kamangha-manghang. Sa buong screen, maramdaman ni Clayton ang kaguluhan at kiligin sa mga salita ni Nicole. Tila ang Ridge Along ito ay talagang nagkakahalaga. Mayroon kang magandang mata. Kinuha ko ang isang magarbong kabayo na iyon 1 taon na ang nakalilipas. Siya ay labis na natitirang sa mga kabayo sa kanyang edad. Binili ko siya ng lihim sa oras na iyon. Nabigla sandali si Nicole. 1 taon na ang nakalilipas. Tumango si Clayton, masaya na ibahagi ang kanyang mga nakaraang karanasan sa kanya. Ngunit pagkatapos ay nakalimutan ko ang tungkol dito. Dahil nabanggit mo na nais na sumakay ng kabayo, naalala ko na mayroon pa akong kabayo na pinananatili sa lugar ng ibang tao, kaya hiniling ko ito ibalik kamakailan. Sa kabutihang palad, mahusay itong naalagaan. Kabanata 13:15. Pangwakas na pakikibaka. Sinabi ni Nicole, nakalimutan mo talaga ito. Ano ang isang basura sa isang mabuting kabayo? Malinaw na sa isang sulyap na ang kabayo na ito ay maaaring manalo sa kampyonato. Sinabi ni Clayton, pareho ang sinabi ng lahat sa oras na iyon, ngunit kung talagang sinanay ito para sa kampyonato, walang nagsasabi kung ilan ang mga kabayo doon. Dahil binili ko ito, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa desperadong sinusubukan na manalo sa kampyonato. Umiling-iling si Nicole. Alam ba ng kabayo kung gaano ka maalalahanin? Siguro. Si Clayton ay nagsalita ng casual. Nag-joke si Nicole. Magsisimula na akong sumakay. Pag-usapan natin mamaya. O tama, salamat sa regalo. Mahal ko ito. Ngumiti si Clayton. Natutuwa akong nagustuhan mo ito. Matapos ang pagsasalita, ibinaba ni Nicole ang tawag sa telepono. Umiling-iling siya sa sobrang galit. Ang mapurol na kalagayan na mayroon siya para sa isang araw sa wakas ay napabuti. Ang katulong sa gilid ay kumatok sa pintuan at pumasok. Ginoong Sloan, tinanong ni Chairman Sloan na gusto kanyang makita. Tumahimik si Clayton habang ang kanyang titig ay lumubog ng bahagya. Ang kanyang kaligayahan ay hamina ng malinaw, at ang kanyang mukha ay naging malamig.
May isang pagpos. Alam ko kung ano ang gusto niya. Ano sa palagay mo ang ginagawa ng mga tao bago sila nasa kawalan ng pag-asa? Ang taong iyon ay ang kanyang biolohikal na ama. Alam ng katulong ang komplikadong relasyon ni Clayton sa pamilyang Sloan. Marahil ay isusuot nila ang kanilang pangwakas na pakikibaka. Mas mahusay ito kaysa sa wala. Tinikom ang labi ni Clayton. Malamig ang mga mata niya. Tumalikod ka sa kanya. Nag-atubiling ang katulong para sa isang moment bago magsalita. Ginoong Sloan, ito na ang pangalawang beses. Kung patuloy kang tumanggi na makita siya, walang garantiya na hindi niya lilipat ang kanyang pansin sa media niya o Michael. Sa sandaling natapos ang katulong na magsalita, ang mga mata ni Clayton ay agad na umuurong at pinalamig ng isang pahiwatig ng kalupitan. Lihim na hinaplos ni Clayton ang kanyang mga ngipin. Tila isang bahagyang basag sa kanyang mainit at katamtaman na mukha. Hayaan mo siya. Tumango ang katulong at lumingon sa paglalakad. Ayaw ni Clayton na makilala si Quavon. Hindi niya nais na pahalagahan ang kawalan ng pag-asa o mapait na pakiusap na pag-uugali sa mukha ni Quavon. Kung si Quavon ay mabuti o masama, ayaw ni Clayton na magkaroon ng isang solong bagay na gagawin sa kanya. Wala silang bono sa ama at anak na unang lugar. Hindi na kailangang makita ni Clayton na mawala ang kanyang pagiging malinis. Si Clayton ay hindi iyon mapaghiganti. Kung hindi man, hindi na siya itulak sa brink ng maraming beses nang hindi tunay na nakikipaglaban ng isang beses. Gayunpaman, naiiba ang oras na ito. Gumawa si Quavon kay Nicole. Ito ang unang pagkakataon na nais ni Clayton na lumapit sa isang babae. Siya ay tulad ng mainit na araw, at tila siya ay pumasok sa isang buong bagong mundo pagkatapos niyang makilala siya. Ang mundong iyon ay kasama, mainit, mabait, at kaibig-ibig. Hindi papayagan ni Clayton ang sinumang sumire kay Nicole. Kaya, kailangan niyang narito at makitungo kay Quavon. Binuksan ang pinto. Pumasok si Quavon na may suot na itim na suit. Ang kanyang ekspresyon ay glum, at siya ay tila madilim at mabigat. Ang kanyang mga mata ay matalim habang tinitigan niya si Clayton na nakaupo doon. Ang mga mata na iyon ay puno ng puot ng walang isang pahiwatig ng lambot. Ang mga labi ni Clayton ay curly, ngunit walang bakas ng init sa kanyang mga mata. Tumayo si Clayton. Chairman Sloan, ito ang kauna-unahang pagkakataon na napunta ka sa opisina mula nang umalis ako sa pamilyang Sloan, hindi ba? Hindi mahalaga kung ano ang mga paghihirap na dinanas ni Clayton sa mga taong ito, hindi naabot ni Quavon upang matulungan siya. Katulad nito, hindi siya pupunta sa Quavon para sa tulong din. Ang dalawa sa kanila ay tulad ng ganap na hindi nauugnay na mga estranghero. Ang mga salitang iyon ay walang alinlangan na isang pangungutya sa ugali ni Quavon na naghahanap ng mga pakinabang at pag-iwas sa mga kawalan. Ang ekspresyon ni Quavon ay dumilim. Mas masigla ka kaysa sa akin. Ang huling oras na napunta ako rito, sinabi sa akin ng iyong katulong na wala ka. Ang kanyang mga salita ay puno ng sama ng loob. Tumingin si Clayton sa katulong at ngumiti. Oo, wala ako. Malamig na sumingit si Quavon, hindi nais na mag-bicker tungkol sa bagay na ito. Sabihin mo lang. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo? Bahagyang pinaliit ni Clayton ang kanyang mga mata. Kabanata 13:16. Siya ay naiinggit. Tumangala si Clayton at sinulyapan ang kanyang katulong. Tumango ang katulong at lumabas ng matino, naiwan ang maraming puwang para sa dalawang tao. Tumayo si Clayton at nagluluto ng tsaa para sa kanyang sarili. Kumukulo ang tubig, at ang halimuyak ng tsaa ay huminto. Ilang sandali si Clayton na tiningnan siya bago biglang tumawa. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumawa sa sarili. Ang mga labi ni Quavon ay umiikot. Ano ang pinagtatawanan mo? Gusto mo bang lumuhad ako at humingi sa iyo? Tumanggi si Quavon na yumuko sa kanyang anak na lalaki, lalo na ang isang outcast na iniwan niya. Ang mga mata ni Clayton ay bahagyang kumislap. Sa kanyang likuran sa ilaw, tumingin si Clayton kay Quavon at nagsalita sa isang malamig at kalmadong tono. Nagpunta ako sa media niya at nakilala ko ang hindi mabilang na mga tao. Nagtataka ako ng maraming beses. Bakit ako? Sumimangot si Quavon at tinitigan siya. Napakagaan ng tono ni Clayton. Bakit ako ipinanganak bilang anak mo? Bakit ako ipinanganak bilang iyong iligal na anak? Nakatira ka pa rin sa bagay na iyon. Ito ay isang pagpapala para sa iyo na ipanganak bilang aking anak na lalaki.
Matapos mamatay ang iyong mother, ibinalik kita sa pamilyang Sloan. Binigyan ka ng pagkakakilanlan, bihis, at pinapakain ka. Ano pa ang gusto mo? Malamig na sumingit si Quavon, extremely disdainful. Ibinaba ni Clayton ang kanyang mga mata. Ang kanyang tono ay medyo nag-iisa at naiinggit. Hindi, ang aking masamang kapalaran na magtapos sa pamilyang Sloan. Galit na galit si Quavon na halos sinampal niya ang mesa at tumayo. Ang tinig ni Clayton ay nanatiling libre mula sa pagmamataas at kawalan ng kakayahan. Noong nakaraan, hindi ko na naiinggit ang iba pa. Palagi kong nadama na ang pakinabang at pagkawala ay isang balanseng sukat. Gayunpaman, pagkatapos kong pumunta sa Medianya, nagsimula akong mainggit sa iba. Sino? Nagsalita si Quavon sa isang malamig na snort. Ang pamilyang Stanton. Biglang umasim ang tono ni Clayton. Yumuko siya at mabilis na itinago ang kanyang emosyon. Ano ang sinabi mo? Si Quavon ay napakasensitibo sa pamilyang Stanton. Siya. Hindi makalimutan kung ano ang nagawa ni Nicole kay Isaac, at hindi niya makalimutan ang matagumpay na ekspresyon ni Nicole habang nakatayo siya sa harap niya sa paliparan nang umalis siya papuntang Liberty. Naramdaman ni Quavon na ang kanyang kaakuhan ay durog. Ang isang maliit na batang babae na tulad nito ay talagang gumawa sa kanya ng gulat. Ayaw ni Quavon na aminin na ang batang babae na ito ay mas malakas kaysa kay Isaac. Itinaas ni Clayton ang kanyang ulo at tumingin kay Quavon. Ang kanyang tono ay nanatiling hindi nagbabago, at ang kanyang tinig ay lubos na magaan. Ang pamilyang Stanton ay may 4 na anak, at wala sa kanila ang may pagiging makasarili. Hindi sila nakikipagkumpetensya para sa katanyagan at kapalaran, at lahat sila ay lumiwanag sa kanilang sariling mga patlang. Ito ang dapat na maging isang normal na pamilya. Bumagsak ang titig ni Quavon, at agad na naging malamig ang kanyang mukha. Ang mga huling salita ay napakahalaga sa pagsampal sa kanya sa mukha. Hindi ka ba nagseselos na si Isaac ay nakakuha ng higit sa iyo? Kahit na wala si Isaac, ang pamilyang Sloan ay magiging liyam. Wala kang karapatan dito. Malinaw na nagsalita si Quavon, na tumanggi na sumang-ayon sa harap ng kanyang anak na lalaki. Bumagsak ang ekspresyon ni Clayton. Pinisil niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Ilan sa palagay mo ang nagmamalasakit sa pamilyang Sloan? Si Isaac ay walang silbi at sinusubukan lamang akong saktan ako. Michael, at Liam. Nakarating siya sa kinaroroonan niya ngayon dahil tinanong niya ito. Nararapat sila. Ang ekspresyon ni Quavon ay pangit. Naupo siya doon, nakatingin kay Clayton na hindi makapaniwala. Iyon ang dahilan kung bakit tinulungan mo si Nicole na maghayganti sa amin. Inaasahan mo ang pagkakataong ito sa loob ng mahabang panahon, di ba? Clayton Sloan, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Pinayagan talaga ni Isaac na patayin ka at si Michael, sa palagay mo ba ay makakaligtas ka lamang sa kung ano ang iyong may kakayahang bumalik noon? Tumawa si Quavon. Ito ay dahil hinayaan kita. Narito ka lang ngayon dahil pinabayaan kita. Malamig ang titig ni Clayton, at ang kanyang mga mata ay bahagyang pula. Ano ang ginawa namin ni Michael? Ang kanyang tinig ay hindi kapani-pani, walang malalim at malamig. Kabanata 13:17. Ang tanging pagkakataon niya. Ang kapaligiran ay sobrang tahimik. Malamig. Sinabi ni Quavon, sa madaling salita, hindi ka titigil. Sinabi ni Clayton, wala akong ginawa. Ngumiti siya. Malinaw na ang sitwasyon ngayon. Ang Sloan Corporation ay tinamaan ng alon pagkatapos ng alon. Kahit na nais ng mga politiko na tumayo para sa kanila, hindi ito papayagan ng katotohanan. Hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang dalhin sa mga lansangan upang ay protesta ang kaguluhan sa stock market na ito, at hindi mabilang na mga sibat na itinuro sa Sloan Corporation. Sa halip na tumugon kaagad at gumawa ng mga epektibong hakbang, inakusahan ng Sloan Corporation ang mga demonstrador na, hindi mapigilan na may isang mapagmataas na pag-uugali ng oras at oras muli. Ang Sloan Corporation ay kumita ng maraming pera, at lumubog sila sa kanilang mga ngipin at tumanggi na palayain ang pera. Hindi nila nais na pahintulutan kahit na ang isang sentimo na tumagas, na nagagalit sa mga stockholder kahit na higit pa. Maraming tao ang nagpapakita sa pasukan ng Sloan Corporation araw-araw. Ang lahat ng mga kumpanya sa ilalim ng Sloan Corporation ay negatibong naapektuhan at na-boycotted. Kahit na ang kanilang pangunahing pang-araw-araw na gawain ay seryosong naapektuhan.
May kakayahan ka lang bang sabihin ang mga cynical na puna ngayon? Ang tono ni Quavon ay gruff at hindi nasisiyahan. Nag-shock si Clayton. Ang kanyang titig ay sumulyap ng patagilid sa pag-igting na hindi sinasadyang isiniwalat sa mukha ni Quavon. Gusto niyang tumawa dahil naramdaman niya na nararapat ito. Dumura ng pera, at papayagan ka ng mga tao sa liberty. Ito ay napakasimple. Lahat ng gusto nila ay pera. Nagbago ang mukha ni Quavon. Imposible iyon. Ang pera na iyon ay hindi dumadaloy sa aking bulsa. Ang kumpanya ay may napakaraming tao mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang desisyon para sa kung ano ang gagawin sa perang ito ay hindi namamalagi sa isang tao lamang. Bukod, kinuha na ng kumpanya ang perang ito upang makabuo ng mga relasyon sa mga awtoridad ng matagal na ang nakakaraan. Imposibleng ibalik. Kinuha ni Clayton ang tsaa at humigop. Ang kanyang mukha ay walang malasakit. Pagkatapos ay suspindihin at maghanda upang ma-delisted. Nagbago ang mukha ni Quavon. Malakas siyang sumulyap kay Clayton. Clayton, hindi mo talaga planong tulungan ako. Nakikipagkita ako sa iyo na huwag bigyan ka ng maling mensahe. Ano ang mabuting ginagawa nito sa akin upang matulungan ka? Walang sasabihin sa pagitan natin. Ang mga sulok ng bibig ni Clayton ay curly sa isang malamig at mabagsik na arco. Bigla, tumayo si Quavon na may isang nakatagong ekspresyon at tinitigan si Clayton. Fine, pagkatapos ay pag-uusapan natin ang tungkol sa negosyo. Bumalik sa pamilyang Sloan, at lahat ng mayroon si Isaac ay magiging iyo. Lahat ng kayamanan ng Sloan Corporation kapalit ng pagtulong sa amin na makarating sa mapanganib na panahon na ito. Nag-sneer si Clayton at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin kay Quavon. May mga pahiwatig ng maliliit na tala sa kanyang mga mata. Sinabi ko sa iyo, wala akong pakialam sa pamilyang Sloan. Hindi ako interesado sa kung ano ang mayroon si Isaac. Chairman Sloan, mayroon ka talagang isang superioridad na komplikado, hindi ba? Galit na galit si Quavon. Fine, kung gayon ano ang gusto mo. Masaya ka bang makita ang pamilyang Sloan na nasisire tulad nito? Iniwasan ni Clayton ang kanyang tingin. Hindi ako nakakakuha ng anumang mga benepisyo sa pamilyang Sloan sa paligid. Wala ito sa aking negosyo kung wala na sila sa paligid. Ang mukha ni Quavon ay turned ashen. Nginat-ngat niya ang kanyang ngipin at sinabing, fine, iyon ang iyong mga salita, Clayton, ito ang tanging pagkakataon na ibinibigay ko sa iyo. Huwag mong ikinalulungkot. Tumawa si Clayton at tumingin sa kanya ng isang mapurol na ekspresyon. Good luck. Galit na galit si Quavon kaya sinipa niya ang mesa, na nag-iwas sa tsaa sa buong tabletop. Isang tasa kahit na gamulong sa sahig at gumawa ng isang malulutong na tunog. Itinaas niya ang kanyang paa at lumingon upang umalis, sinampal ang pintuan ng opisina ng malakas. Kabanata 13:18. Hindi mababawas. Pagkatapos, ang mundo ay tila tumahimik. Si Clayton ay walang tigil na kinuha ang tasa sa sahig at inilagay ito sa mesa. Sa kabutihang palad, ang tasa ay hindi nasira, kaya maaari pa ring magamit ang set na ito. Di nagtagal, pumasok ang katulong. Nang makita niya ang eksenang ito, yumuko siya upang linisin. Ginoong Sloan, pinanood ko lang siya na sumakay sa kotse at umalis. Ang kanyang ekspresyon ay hindi maganda. Mabuti yan. Ang tono ni Clayton ay bland at walang pag-aalala. Sinabi na niya ang nais niyang sabihin. Tila ito ang pinaka-nagsalita niya kay Quavon sa kanyang buhay. Sa kabutihang palad, ang pagpipilian ni Clayton ay nanatiling hindi nagbabago. Sa tagiliran, nagbuntong hininga ang katulong. Sa katunayan, ang pinakamahusay na pamamaraan para sa Sloan Corporation ngayon ay ang pag-atres mula sa merkado. Sa kasamaang palad, ang Sloan Corporation ay palaging mataas at hindi makaya upang ibababa ang kanilang sarili, di ba? Nag-sneer si Clayton at walang sinabi. Tumayo siya at itinuwid ang kanyang damit. Sa paghuhusga sa kahulugan ng kanyang mga salita, hindi pa rin niya alam na ang Sloan Corporation ay naibenta ng vice-presidente. Nagtataka ako kung ano ang magiging reaksyon niya kapag lumiwanag ang mga bagay. Ginoong Sloan, kailan mo balak gumawa ng isang hakbang sa panig ni Miss Stanton? Nag-atubiling si Clayton ng ilang segundo bago umiling-iling ang kanyang ulo. Pagkatapos, ngumiti si Clayton na medyo walang magawa. Palagi siyang hindi nahulaan. Baka magpakita lang siya dito isang araw. Sinabi ng katulong, bakit hindi ka nagtanong?
Marami ka nang nagawa para kay Miss Stanton. Hindi niya alam iyon, di ba? Tumahimik si Clayton at ngumiti. Hindi mahalaga. Kung alam niya, pipigilan niya ako. Pinigilan ka niya. Bakit? Tanong ng katulong, nakakagulat. Sinabi ni Clayton, kahit na kinamumuhian niya ang pamilyang Sloan, hindi niya ako nais na lumaban sa kanila. Binuksan ng katulong ang kanyang bibig at malapit nang sabihin, ngunit isinara niya muli ang kanyang bibig nang makita niya ang pag-uugali ni Clayton. Ang katulong ay talagang nakakakuha ng higit at mas nakakausisa sa pagkakaroon ni Nicole. Paano binago ni Nicole si Clayton? Ito ay hindi ka panipaniwala. Parang si Miss Stanton ay talagang isang taong nagkakahalaga ng pagbibigay ng iyong puso. Ngumiti si Clayton at tumango. Kahit na ito ay hindi nabanggit na pag-ibig, magiging handa si Clayton. Sa pag-iisip tungkol dito, ilang araw lamang mula nang magkita sila, ngunit desperado na si Clayton na makita siya. Si Nicole, Ian, at ang iba pa ay natapos na sumakay at pagod. Plano nilang pumunta sa isang bar, ngunit iginiit ni Kai na dalhin si Nicole sa bahay. Dahil ang bagay ng pamilyang Sloan ay hindi pa nalutas, walang garantiya na ang pamilyang Sloan ay aalis lamang nang hindi tinali ang mga maluwag na dulo. Imposibleng bantayan iyon. Maaari lamang sundin ni Nicole si Kai pabalik sa mansyon ng Stanton. Nang bumalik sila, madilim na ang langit. Ang hangin ay may isang pahiwatig ng lamig. Nakarating na sina Nicole at Kai sa sala nang makita nila si Maverick na nakaupo roon na may isang downcast na mukha, tumingin siya ng disheveled at nasaran ng loob. Mukhang nasa masamang kalagayan siya. Kabilang sa mga ito, si Maverick ang siyang hindi maitago ang kanyang damdamin. Ngumiti si Kai at lumakad. Mav, hindi ka ba karaniwang nakatira sa lab? Bakit may oras kang umuwi? Tuwang-tuwa siyang pumunta upang yakapin si Maverick, ngunit ang huli ay dodged ito ng walang kabuluhan. Naguguluhan si Kai. Sinulyapan siya ni Maverick, pagkatapos ay tumingin kay Floyd. May gusto siyang sabihin ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Tumayo rin si Floyd doon na may nag-aalala na ekspresyon. Nang makita niya si Kai at Nicole na pumasok, kumilos siya tulad ng nakita niya ang kanyang mga tagapagligtas. Mahusay. Kayo ay maaaring makatulong kay Maverick na mag-isip ng mga ideya. Ako ay masyadong matanda at wala akong magagawa upang makatulong. Tumayo si Floyd habang nagsalita siya at tinapik ang balikat ni Maverick. Tiyak na makakatulong sa iyo si tatay, ngunit kailangan mong malaman ang pamamaraan sa pamamagitan ng iyong sarili. Pagkatapos, agad na umakyat si Floyd sa pag-aaral upang magtago ng ilang sandali. Kabanata 13:19. Hindi ikakasal. Tahimik na sinulyapan ni Maverick si Kai at tumalikod nang walang sinasabi. Sina Kai at Nicole ay nagpalitan ng isang sulyap. Nakita nila na may isang bagay na naka-off kay Maverick. Masayang naupo si Kai sa gilid. Huwag kang magpigil, pangalawang kapatid. Tell me kung mayroon kang anumang mga problema. Tiyak na makakatulong ako sa iyo. Ito ba ay isang relasyon o propesyonal na problema? Mayroon bang isa pang henyo sa iyong institute ng pananaliksik na mas mahusay kaysa sa iyo? O naubusan ka ng pera. Si Maverick ay gamulong sa kanyang mga mata nang walang pagsasalita at tumayo upang umakyat sa itaas. Halfway sa hagdan, huminto si Maverick. Lil-En, halika. Si Nicole, na ang pangalan ay tinawag, nagyelo at biglang tumayo. Sure. Sinabi ni Kai, ano ang ibig sabihin nito? Bakit ka lang siya tumawag para sa iyo at hindi ako? Hindi ba ako karapat-dapat malaman? Napangiti si Nicole kay Kai smugly. Siguro alam ng lahat na medyo mukha ka lang. Umalis ka. Kinuha ni Kai ang unan at itinapon ito sa kanya. Ni-dodge dito ni Nicole at umakyat sa itaas, ngumisi. Ang silid ni Maverick ay nasa ikatlong palapag, ang pinakamataas na antas. Pinalamutian ito sa kanyang paboritong estilo. Si Nicole ay hindi pa naririto ng matagal, kaya't tumingin siya sa kaliwa at kanan at sinuri ang paligid ng mga sariwang mata. Mav, ano ang bagay sa iyo? Nakipag-away ka ba kay Molly? Nang magsalita siya, gumuho ang mukha ni Maverick. Ang kalungkutan ay lumitaw sa gwapo at banayad na mukha. Baka hindi na ako magpakasal. Natigilan si Nicole at tiningnan siya sa pagkabigla. Ha? Bakit? Nakalimutan ko ang tungkol sa aming appointment upang kunin ang damit na pangkasal.
Nanatili ako sa lab sa buong araw nang wala ang aking telepono at natapos na iwanan si Molly at ang kanyang mga magulang sa tindahan ng pangkasal na naghihintay sa akin sa buong araw. Ang boses ni Maverick ay humina habang nagsalita siya. Nagalit ang kanyang pamilya. Galit din siya. Ito ay walang silbi kahit gaano pa ako subukan na ipaliwanag. Tumayo roon si Nicole at biglang naintindihan ang walang magawa ni Floyd. Ang problemang ito ay masyadong nakakalito para sa isang matandang tulad niya upang malutas. Agad na nadama ni Nicole. Well, sinasagot pa ba ni Molly ang iyong mga tawag? Tanong ni Nicole. Umiling-iling si Maverick at umupo sa upuan sa tabi ng mesa na may mga mata. Ang silid ay tahimik na kahit na ang hangin ay nagdala ng isang pahiwatig ng kawalan ng pag-asa. Bilang isang babae, inilagay ni Nicole ang sarili sa posisyon ni Molly. Kung siya ay si Molly, marahil ay hindi niya nais na makita muli si Maverick sa kanyang buhay, hindi sa banggitin na magalit. Ang mahaba at payat na mga daliri ni Maverick ay may fumbling na may Rubik's Cube sa mesa. Ang kanyang mga paggalaw ay presko at napakabilis. Bago makita ng malinaw si Nicole, nalutas ang kubo. Tumayo si Nicole sa tabi ng dingding at naisip ito. Iniisip mo ba na walang pag-asa? Tumanggaw si Maverick. Umubo si Nicole. Pagkatapos kalimutan ito. Huwag ka lang magpakasal. Bukod, nakatuon ka sa iyong pangangalaga at wala kang pakialam kay Molly. Nagyelo si Maverick. Nagbago ang ekspresyon niya. Ang hangin ay sumabog, naginulo ang kanyang shirt. Humawak siya sandali. Sino ang nagsabi nito? Siyempre, gusto ko si Molly. Gusto ko siyang pakasalan. Tumingin si Nicole sa kanya nang hindi malinaw ng ngiti. Hindi ko talaga masabi na dalawa ang napetsahan mo sa bawat isa. Ginugol mo pa ang iyong mga pista opisyal sa lab. Ilang beses sa isang araw, makipag-ugnay ka sa kanya. Oh, nakikipag-ugnay ka lang ba sa kanya minsan bawat ilang araw? Ayon sa karakter ni Maverick, halos nag-iisa siya. Ang kanyang telepono ay mayroon lamang isang app ng komunikasyon, at ang natitira ay walang laman. Ang kanyang mga kaibigan ay kakaunti din at malayo sa pagitan. Ang kanyang mga kamag-anak kasama ang mga malapit na kaibigan ay nagdagdag ng hanggang sa 10 tao. Noong nakaraan, naisip ni Nicole na maswerte na si Molly ay isang siyentipiko na katulad niya. Kung hindi man, paano maiintindihan ni Molly ang kanyang trabaho at libangan? Kabanata 1320. Napakataos-puso. Ngayon, gayunpaman, ang pinakamalaking problema sa pagitan ni Molly at Maverick ay ipinahayag. Hindi maiiwasan. Si Maverick ay mukhang sobrang kaakit-akit at hindi magkatugma sa kanyang karera. Ipinagmamalaki ni Floyd ang katotohanan na si Maverick ay wala sa negosyo. Ang kanyang specialty ay hindi sinasadya. Gayunpaman, pagdating sa mga relasyon, si Maverick ay isang kumpletong baguhan. Nakakabahala talaga. Palagi akong nakikipag-ugnay sa kanya kapag libre ako. Iba pang mga oras, hindi ako makikipag-ugnay kahit na sinusubukan niya. Nagsalita si Maverick sa isang mababang tono. Sa pagtingin sa kanya na nakaupo roon na may hitsura ng walang pag-asa na kawalan ng pag-asa, naramdaman din ni Nicole ang puso para sa kanya. Matapos ang isang pagpos, biglang naisip ni Nicole ang isang bagay at tumingin sa kanya. Kung hindi niya sinasagot ang iyong mga tawag, maaari kang pumunta sa kanya. Tumingin si Maverick sa kanya. Sa palagay mo gusto niya akong makita. Tinikom ni Nicole ang labi. May isang paraan, ngunit ang iyong saloobin ay dapat maging taos-puso. Sumimangot si Maverick. Palagi akong naging taos-puso. Humugat ang labi ni Nicole. Ito ay walang silbi kung sa palagay mo ay taos-puso ka. Kailangan mong makita ng lahat na taos-puso ka rin. Kahit na nangangahulugang itapon ang iyong dignidad at kaakuhan, kailangan mong tumalon sa iyong pedestal. Hindi mo maaaring hayaan na magpatuloy si Molly na hindi ka makakaya. Alam mo, napakapangkaraniwan para sa mga tagahanga na baguhin ang kanilang mga idol. Nabigla si Maverick sa mga sinabi ni Nicole. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng ilang beses sa kawalan ng paniniwala. Hindi alam ni Nicole kung naintindihan o hindi ni Maverick, ngunit nagpunta siya upang itap ang kanyang balikat. Gawin natin ito. Gagamitin ko ang Tiger upang tanungin si Molly bukas, pagkatapos ay maaari kang humingi ng tawad sa kanya. Tandaan na maghanda ng isang regalo. Si Maverick ay kumurap sa kanya. Simple na iyon. Ngunit ang kanyang mga magulang ay tila galit na galit. Mav,
Kailangan mo munang mag-coax kay Molly bago ka mag-abala sa iba. Hanggat hindi na nagagalit si Molly, ang kanyang mga magulang ay hindi rin magagalit. Walang magawa si Nicole. Tumanggaw si Maverick. Ang kanyang gwapong mukha ay may isang pahiwatig ng pamumula. Okay, nakuha ko ito. Tinapik ni Nicole ang kanyang balikat. Maghintay para sa aking tawag bukas. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang paa at naglakad palabas. Nang lumabas siya, nakita ni Nicole si Kai na nakahiga sa pintuan, na nag-iwas. Tumawa si Nicole sa sobrang galit. Si Kai ay hindi ang kaunting pagpanik na siya ay nahuli. Hinawakan niya ang kanyang ilong at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Kailangan kong sabihin, ang kalidad ng tunog ng aming tahanan ay walang kapares. Pumunta si Kai kay Nicole. Ano ang nangyari kay Mav? Naghiwalay ba sila? Tiningnan ni Nicole ang interesadong ekspresyon ni Kai at tumanggi na sabihin sa kanya. Hulaan. Sinabi ni Kai, Lil-en, hindi mo dapat gawin iyon, di ba? Makakatulong din ako ng kaunti. Tumawa si Nicole. Kalimutan mo na. Dapat kang manatili rito. Nag-click si Kai ng kanyang dila. Fine, hindi ko nais na makialam. Mayroon lamang akong bakasyon sa 1 linggo. Kailangan ko pa ring bisitahin ang opisina. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ni Dominic. Hindi sumagot si Nicole. Kinuha niya ang kanyang telepono at lumibot upang hanapin si Tiger. Sa kusina. Si Tiger ay nakahiga sa isang mataas na dumi sa gilid, tamad na nanonood ng dalaga na gumawa ng ilang merienda. 30 gramo ng tubo. Carol, ginamit mo ang puting butil na asukal. Pinalo nito ang buntot nito at pinaalalahanan siya. Ilang sandali si Carol at tinapik ang ulo. Mas alerto ka kaysa sa butler. Matagal na lang akong narito, ngunit wala akong nakuha na tama. Kailangan mong maging mas maingat. Ang binibini at mga batang masters ay mahilig kumain ng mga dessert, ngunit hindi sila makakain kung ito ay masyadong matamis. Kailangan mong bigyang pansin. Ginaya ni Tiger ang butler at pinayuhan si Carol sa isang seryosong tono.